Sandali, hindi ba't sabi niya kaya niyang ayusin ang florera na yan? Ang bata, napakayabang magsalita. Tingnan natin, paano mo ayusin ang florera na yan kung hindi mo yan maayos? Ikaw, Asya, ay kailangang umalis sa pamilya Shen at hindi na makakabalik kailanman. Bakit mo naman pinahihirapan ang bata? Tingnan mo ang florera. Basag na basag na. Kahit patawagin mo ang mga profesional, ang mga eksperto sa pag-aayos, hindi rin nila yan kayang ayusin. Pero siya mismo ang nagsabi, hindi marunong tumupad sa salita, puro kasinungalingan. Sag, Lolo, tutulungan ka na ni Fia ayusin ang floor. Akala niyo matanda na ako at malabo na ang isip ko. Pero ang totoo, alam na alam ko ang lahat. Gusto niyo lang ang aking mana. Lolo, si Fia ay laging sasamahan ka. Sa daddy at mommy, ay laging sasamahan ka rin. Lolo, tingnan mo. Ito. Sekretarya Liu ay hindi na nakontak ng 7 oras. Wala na siyang tinatawag sa akin. Baka may nangyaring masama. Super, hintay ka sa baba. Ikaw namang may sakit na tao. Para makuha ang orihinal na tinta. Matagal na akong nagplano. Hindi kita papayagang sirain to. Tatay, huwag kang matakot. Si Fia na ang magliligtas sa'yo. Kay kumpulgang mga tamad, sabi nila may iwan para sa akin na Yang Cheng na alimango. Bakit wala ni isa? Kapatid, nakuha na naman kita. Lagi ka namang nagtatagong pagkain. Hiya ka naman. Mababa ka naman magsalita. Halika, halika. Ngayon nandyan si Dear Immortal. Binigyan niya tayo ng Yang Cheng na alimango. Sabi ng kapatid na iwan niya ng konti para sa atin. Pero wala niyang iniwan sa akin. Yang Keng na alimango. Siya, wala ka ring natikman. Wala ka rin? Sigurado akong kumain ng marami si 4th Senior. Hahanapin ko siya kapalit nito mamaya. Ay huwag mo nang pakialaman, kapatid. Tingnan mo ako. Hindi ka taka-taka, anak ng Huatsyan. Ang ganda ng iginuhit mo. Pero, ano ang koneksyon nito sa Yang Cheng na alimango? Sabing tatay ko, Yang Keng na alimango. Galing talaga sa ganitong tubig yan hinuhuli. Pwede nating hulihin diretso. Ay, paano huhulihin to? Kuya, tingnan mo mabuti. Gumagalaw ang ipininta. Hulihin ko. May alimango talaga sa tubig na to. Hulihin ko ulit. Masarap. Tsiatsya. Pwede mo ba akong iguhit ng kaunting pilak? Pilak? Anoon? Pilak, maganda yan. Iyon ba? Naku, delikado yan. Batang babae, mapapahamak ka. Grab ka, Tsiatsya. Pwede bang magpinta ka pa ng mas marami? Anong nangyayari rito? Bakit nawala ang galawang kamay ni Fia? Tanga. Wala pa ring pagsisisi. Guro. Naku, kasalanan nga. Huli na tayo. Ang 3 lason at 6 na pagnanasa ay malaking bawal sa pag-aalaga ng Huatsyan. Nakalimutan niyo ba lahat ng itinuro ko? Guro, hindi na namin ulitin. Hindi na ako gagawa pa. At tanggalin ko ang iyong 3 taong pagunlat. At tayo ka sa harap ng bangin ng pagninilay ng 3 araw. Walang utos, huwag lalabas. Opo, Guro. Ako. Tsiaksya, nagkamali ka. Kaya mag-ipon ka na ng gamit ngayon. Handa na kang bumaba. Guro, pakiusap. Huwag po ninyong palayasin si Fia. Di na po ako ulit maguhit kung ano-ano.
Mula nang bumaba si Papa sa lupa, ikaw na lang po ang meron si Viakia. Tsiaksya, dahil sa pagkakamali mo, ang papa mo, nahaharap sa pinakamabigat na pagsubok. Ano? Kayo ni Papa ay magkadugo. Ang kapangyarihan ninyo ay magkadiki. Dahil sa kasalanan mo, lalong dumami ang pagsubok ni Papa. Ang pinakamabigat na pagsubok ngayon ay ang pagsubok sa buhay at kamatayan. Ano? Mamamatay si Papa? Ngayon, kapag namatay siya sa mortal na mundo, ibig sabihin, nabigo ang kanyang pagsubok. At hindi na siya makakabalik sa langit. Girl, ayaw ni Viakia na mamatay si Papa. Pakiusap, mag-isip ka pong paraan. May isang paraan pa nga. Anong paraan? Tsiaksya, handa ka bang harapin ang iyong kasalanan? Ang gumawa ng gulo, siya ang dapat mag-ayos. Ang mga pagsubok na iyong dinala, ikaw mismo ang dapat maglutas nito. Pero kapag bumaba ka sa lupa, hindi mo na magagamit ang iyong mahika. Gamit ang libro ng kabutihan para mag-ipon ng kabutihan. Maari itong magbalik ng kaunting mahika. Tatay, hintayin mo ako. Kasalanan ni Viakia. Si Viakia mismo ang magbabayad. Narinig ko, ang item na ito ay hindi biro. Isang landscape na sining lamang. Maaring nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang painting pala ni tatay. Hindi lang sa langit inagawan ang magagawa niya. Dito sa mundo, dinadagsa rin ang pag-agawan. Hoy, maliit na girl. Hindi mo pa ba alam? Ang ninuno ng pamilyang Shen, si Shen Zhao, ay kilala bilang Woman Huaxian. Napakalaking pangalan niya. O sige, halika, pasok tayo. Sabing guro, gumawa kang mabuti. At itama ang pagkakamali. Dito puro mga obra ni tatay lang ang nasa paligid. Wala naman si tatay kasama. Tatay, miss na kita. Naku, tatay. Ang gandang mapinta mo. Bakit mo pa sinirang iyon? Dati sa mundo, nakakita ka ng maraming buhay. At lagi kang puno ng inspirasyon. Ngayon na naging isang Huasian ka, parang nawala ng sigla ang gaguhit mo. Mas naging mekanikal ang dating. Di mo na maibabalik ang dating pakiramdam. Pero ang mga matatandang Diyos, nakakayo pa para kunin ang mga pinta ni tatay. Ibig sabihin maganda talaga ang obra ni tatay. Maliit ka pa, hindi mo pa maintindihan. Si nanay yan. Anong sinasabi ni nanay kay tatay ngayon? Ayusin ang kaluluwa ng nanay mo. Natitira na lang ang huling pagsubok. Panahon na para bumaba sa lupa. Huwag! Huwag tatay! Huwag kang umalis. Tuwing umalis si tatay, walang makakasama kay Viakia. Kuya, ayusin mo ang kaluluwa ng nanay mo. Kailangan kong dumaan sa 7 pagsubok. Kung hindi, tuwing titingnan ni Onyakya ang pendant na jade, mamimiss niya si nanay. Ang boring naman, di ba? Nanay! Pakiusap, kumbinsihin mo si tatay. Sabihin mo, hayaan siyang makasama si Viakia ng madalas, okay? Siakya, habang wala si tatay, manatili ka kay White Crane Elder para magsanay. Maghintay ka ng mabait hanggang bumalik si tatay, okay? Kung mamimiss mo si tatay, anong gagawin mo? Kung mamimiss mo si tatay, tingnan mo na lang ang magaguhit ni tatay. Pinapangako ni tatay sa'yo na ito na, ang huling pagbaba niya sa lupa para sa pagsubok. Pagbalik ni tatay, si tatay ay bababa mula sa langit gaya ng isang bayani. Dadalahin niya si nanay pabalik para samahan si Kunyakuya. Okay ba? Kasalanan mo, siya. Dinala sa panganib si tatay. Tatay, nasaan ka? Hindi ba sabi niya bababa ka galing langit? Dali, naglalaro ba tayo? Natukoy, gumawa ng mabuting gawa ang host. Nakuha ng 5 punto ng kabutihan. Ipagpatuloy mo lang. Nakuha ng 5 punto ang kabutihan. Ibig sabihin may kapangyarihan na ako? Totoo pala ang sinabing master. May tumalon mula sa gusali. Ay, may tumalon. Nakita nyo, may tumalon doon. Tatay, huwag kang matakot. Si Viakia ang sasagip sa'yo. Napakahalaga ng ibinibenta ngayon.
Kapag nasa kritikal na oras, mas madalas may gulo. Kailangan kong bantayan ng personal. Bantay naman ni Sekretarya Liu buong panahon. Anong pwedeng mangyari? At hindi rin dapat magpagod ang katawan mo. Magpahinga ka muna. Tiis lang, gagawin ni Sekretarya Liu na maipapadala ang pinta sa galerya ng oras. Wala nang kontako si Sekretarya Liu ng 7 na oras. Hindi niya ako nakontak. Mukhang may nangyaring masama. May kasunduan ako sa iyo. Matagal na kaming nakikipag-ugnayan sa pamilyang Shen. Para sa pintang iyon, malaking negosyo ito. Huwag mong guluhin ang plano ko. Huwag ka munang makialam. Tutulungan kita pauwi para magpahinga. Super! Maghintay ka sa baba. Tatay, gagawin kanyang masama. Saan ang galing ang batang babae na yan? Anak, delikado to. Bumaba ka agad. Palak. Katukoy, gumawa ng mabuting gawa ang host. Nakuha ng 1 punto ng kabutihan. Ang saya, tatay. Miss na kita. Kilalang kilala ko si Shen Zhao ng higit sa 10 taon. Kailan siya nagkaroon ng anak na babae? Anak, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi pa ako kasal. Saan galing yung sinasabing anak? Batang babae, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Ako ang kanyang fiance. Wala kaming kahit anong anak. Hindi ka ang fiance ni tatay. Masamang babae ka. Anong sabi mo? Ikaw ang nagtulak kay tatay kanina. Ikaw nga. Isa kang matanda. Bakit makikipagaway ka sa isang bata? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tatay, hindi ako nagsisinungaling. Talagang sinubukan niyang itulak ka kanina. Sagya na, delikado na rito. Bumaba ka na agad ha. Pero ikaw ang tatay ko. Yair, ipababa mo siya. Tatay, huwag mo akong iwan. Tatay. Bata pa pero marunong na umarte. Ano ba ang balak niya? Napakamatapat ni tatay. Tiyak na maabuso siyang masamang babae. Ipagtatanggol ko si tatay. Hindi kita susunod, masama ka. Siya naman ang may sakit na yon. Wala na siyang ilang buwan na lang mabubuhay. Ngayon pa'y napapadapa kayo sa kanya. Akala ninyo may maibibigay siya sa inyo. Tanggalin na lang si Shen Zhao sa bodega. Tapos ipadadala ang mga obra diretso sa ibang bansa. Kahit kailan, mamamatay din siya. Tatay, huwag mong iwan si Ziasia. Bata, sino ka ba talaga? Paano mo nalaman? Kanina, gustong saktan ako ng tita na yon. Nakita mismo ni Ziasia. Nakita ni Ziasia ang masamang babae. Itinulak niya si tatay mula sa itaas. Ako ang nagpabalik ng oras. Kaya naligtas si tatay. Bata, nagsisinungaling ka. Pero lalaki ang ilong mo kapag nagsisinungaling ka. Pag nagsinungaling si Ziasia, abot ang ilong niya sa bubong. Tatay, yung kawayan na tinuro mong iguhit kay Ziasia, marunong na siyang gumuhit nun. Talaga ba? Huwag mong lokohin si tatay, ha? Sabi ni tatay, kapag nagsinungaling si Ziasia, naku, umabot ang ilong niya sa bubong. Tatay, tingnan mo, ang ilong ni Ziasia nandun pa. Anong nangyayari? Bakit masakit ulit ang ulo niya? Baka lumala na naman ang sakit niya. Tatay, anong nangyari sa'yo? Muli ka bang hindi maganda ang pakiramdam? Pasensya na, bata, di ka na matutukan ni kuya. Umuwi ka na agad. May trabaho pa si kuya. Dalhin mo ako sa bodega no walo. Opo, bilisan. Ay, hindi. Si Ziasia, niligtas na si tatay. Bakit malubha pa rin ang kalagayan ni tatay? Pwede kaya, tatay, hindi ka pwedeng umalis. Mamamatay ka. Tatay. Hindi ko man alam kung kaninong bata siya, pero ramdam kong pamilyar siya. Sayang, sa katawang ito, mukhang wala na akong tunay na kamag-anak ngayon. Anong gagawin ko? Anong gagawin? Ay, di ko alam saan pupunta si tatay. Di ko rin maguhit. Sakay na. Sabi mo kanina, may panganib ang 3 binata. Talaga? 3 binata. Iyan si tatay. Tatay, wala siyang anak na babae. Sigurado ka, mali ang pagkakakilala mo. Pero nasa panganib siya. Pipigilin ko yan, pangako.
Parang pamilyar ang tiyahin na to. Para bang nakita ko siya, Daddy. At sino ka ba? Ako ang asistant ng ikatlong ginoo. Ang pangalan ko ay Yunyan. Umupo ka ng maayos. MM. Mukhang hindi ako nagkamali. Isang pintura na nagkakahalaga ng bilyon. Walang gumagalaw na loob. Imposible yan. Talino nga ng ikatlong ginoo. Hindi lang pamana ng pamilyang Shen ang painting na yan. Isa pa itong pambansang antigong sining. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko hahayaang dalhin ninyo ito palabas ng bansa. Sage, ilabas ninyo. Naku, may putok ng baril. Nasa panganib ang ikatlong ginoo. Hindi maganda, gayon ay isang buhay at kamatayan na pagsubok. Kasalanan ito ni Siasia. Siasia, kailangan mong iligtas si tatay. Ikatlong ginoo. Tatay! Akala ninyo, hindi na ako handa? Nagbago na ang panahon. Hindi na panahon ng puro suntukan lang. Hindi talaga mabibigo ang kasintahan ko. May alam siya, may kakayahan siya. Ikaw pala, dapat nga naniwala ako sa sinasabi ng batang iyon. May masamang balak ka nga. Ang pinta na to, halaga niya 12 bilyon. Pumasok ako sa pamilyang Shen para makuha ito. Akala mo nagtiis lang akong kahiyan. Alang ba? Para pakasalan ang may sakit na tulad mo at maghirap habang buhay. Ngayon, kahit ano paman, hindi kita hahayaang dalhin ang pinta na yon. Papunta sa ibang bansa. Papatayin kita ngayon para maintindihan mo. Hindi mo ba sinasabing nagbago ang panahon? Ang mga tableta sa kamay ko ay produkto ng teknolohiya. Kayang pagalingin agad ang mga sugat. Tingnan natin kung sino ang mabubuwal. Tatay, tutulungan kita. Bakit ka nandito? Yun yan. Dali, dalhin mo siya. Ikatlong binata, hindi kita papabayaan. May ibang babae ka nga. Ang batang iyon anak mo, di ba? Walang may pakitang ebidensya. Shen Zhao. Tigilan mo ang paninirang puri dito. Tatay, may isa 0 na puntong kabutihan akong gayon. Pwede yan ipalit sa maraming bagay. Lahat sila uminom ng Liao Huanden. Kailangan lang ng isang tasang tsa na panlinis ng bituka para mawala ng bisa ang lahat ng gamot. Ito. Ang tasa ba yun nakakaguhit mo lang? Paano naging totoo na? Tunay nga itong orihinal. Kahit akala mong nakuha mo na ang larawan, ano naman ang magagawa mo? Sa 3 binata ng pamilyang Shen, ikaw ang pinakawala sa kwenta. Akala mo nakuha mo na ang larawan? Lolo Shen, akala mo bibigyan ka pa niya ng mas malaking parte ng ari-arian? Wala na ang aming kasunduan sa pagpapakasal. Huwag mo nang pakialaman ang nabagay ko mula ngayon. Kung ikakasal ka sa akin, baka may karapatan ka pang makipaghabulan sa mana. Ngayon, bukod sa buhay mo, wala ka nang ibang naiiwan. Akala mo kaya mo mabuhay ng matagal pa? Nakakatuwa naman. Ang masamang babae ay sumuko na naman. Bakit ang tatay pa rin ay halos mamatay? Ikatlong binata. Tatay! Hindi ganyan. Dapat may malaking kapalaran at mahabang buhay ang tatay. Bakit nagkasakit ng matindi? Baka kasi may ginawa si Diakhia na masama. Kaya siya ang nakasakit sa tatay. Tatay, ano ang nangyari sa'yo? Si Akia. Ginoong Huatsian, ang paghihirap na dinaranas ni Xiaxia ngayon, malamang may kinalaman sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang mortal, sa damdamin at katuwiran. Ang pag-aasawa ng isang immortal at mortal ay labag sa tuntunin. Kahit palabag ang pag-isang dibdib na mortal at immortal, bakit napupunta ang kaparusahan sa bata? Tatay, Si Akia. Naririnig mo ba ang sinabi ni tatay? Xiaxia. Si Akia. Nag-asawa sina tatay at nanay. Lumabag sila sa batas ng langit. Dapat sana ang parusa ay sa tatay mapunta. Kahit masira ang 1,000 taong pagsasanay niya. Hindi kita papapahamak, hindi ako magpapabaya. huwag. Zia. Huwag hayaang magdusa si tatay. Dahil magkaiba ang tao at Huaxian, ang nanay ni Onyakuya. Ay natitira na lang ang isang hibla ng kaluluwa. Kung ganoon din ang mangyayari, ihahagis ba ang parusa kay Siakia?
May plano ngayon ang Huasian. Kailangan mong bumaba sa lupa at dumaan sa pagsubok. Gamit ang iyong pagdurusa, tutubusin ang kasalanan ng pag-asawa ng tao at immortal. Maaari nitong iligtas si Xiaxia. Sige. Kahit mawala pa si tatay sa lahat ng saya at kapangyarihan. Hindi ko hahayaang magdusa si Kuya. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Xiaxia. Tatay! Naalala ko na lahat. Xiaxia, bakit ka nandito sa mundo ng tao? Si Afia ang nagpunta para hanapin ka. Tatay, huwag mo na akong iwan mag-isa. Nasa bingit na ako ng kamatayan. Marami ang maalaala. Yung nangyari deti. Sayang naman, masama na ang kalusugan ni tatay. Naku, tatay, huwag kang mamatay. Kasalanan ni Xiaxia. Hindi na ako magpintang kalokohan. Binata, naipadala ng ligtas ang obra sa exhibition hall. Ako mismo ang nakasaksi ng ipinasok yon. Mabuti. At, Ikatlong binata, hindi na kayo magkakatagpo sa buhay na ito. Sana sa susunod na buhay, magkita muli tayo. Ito ang sariling kapalaran ko. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. Xiaxia, huwag mong hayaang mamatay si tatay. Xiaxia, huwag mong hayaang mamatay si tatay. Ikalawa, narinig mo ba na malapit nang mamatay si Shenzhou? Totoo ba? Kuya, nakita ko yan ng sarili kong mata. Dinala na siya sa emergency room. Sa mga nakaraang taon, ang katawan niya, marami na siyang pinagdaanan. Kailangang makita ko siya namatay ng sarili kong mata. Pang-akit lang ang mga salita niya, para lang mapasaya si nanay. Kapag siya'y namatay, mapupunta pa rin ang pag-aari sa atin ng kuya. Kung namimiss ni Onyakya si tatay, tingnan na lang ang mga obra ni tatay. Kinulo mo na itong gamot ng 1,000 taon? Tapos na ba? Tatay, gising ka. Tatay. Huwag mo na siya madaliin, ihe. Ako'y nilikhang lalaking mula sa pagpipinta ni Huatian. Ang halamang pinakuluan ko, pang-isa lang nitong ililigtas, si Huatian. Kahit anak mo siya, hindi ka inom ng gamot ko. Impossible. Ayos, mabuti naman. Dadaling ko sa Huasian. Tatay ko, mamamatay na siya. Ikatlong Ginoo. Sabi mo dati, gagawa ka ng pintang ihardin na puno ng pag-ibig para sa akin. Mukhang di ko na mararanasan ito sa buhay na ito. Pero kung may susunod na buhay, Ed, tulungan mo siyang tumayo, dali. anong balak mong gawin? Naku, anong ginagawa ninyo diyan? Ikatlong kapatid, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ka naging ganyan? Kuya, huwag kang magpanik. Ayusin ko agad ang huling seremonya para sa ikatlo. Nakakainis, bigla itong nangyari. Wala pa akong inihandang para sa abo niya. Basta, ilibing na natin siya. Kalokohan, hindi pa patay ang tatay. Tatay, ilang saglit, maliit na dalaga. Ano ka sa kanya? Lumabas ka na. Ang mga huling arangkada ni ikatlo. Amin na ang bahala sa mga iyon. Tara na. Hindi pa siya patay. Lumabas kayo. Tingnan nyo, hindi ba nawala na siya? Patay na ang katlong yan. Bakit ninyo hinahadlangan ang pagluluksa? Anong balak ninyo? Hindi pwede, hindi pwede. Kakatapos lang kausapin ako ng ikatlong Ginoo. Hindi siya mamamatay. Hindi mamamatay si tatay. Kayong dalawa, masamang tao. Huwag ninyong sampayin ang tatay ko. Saan nanggaling niyang ligaw na bata? Kung may problema kayo, sa akin na lang. Sabi ng ginang, ako ang bahala sa bagay ni ikatlong Ginoo. Huwag ninyong takutin ang bata. Ikaw, kawawa ng pamilyang Shen na tauhan. Binigyan siya ng pabor ng ikatlong anak. Akala niya tunay na miyembro na siya ng pamilyang Shen. Ed, Mga Ginoo, nangangailangan ako sa inyo pakiusap. 10 taon na akong sumama sa Ginoo. Hayaan niyong ako ang mag-ayos ng kanyang huling ritual. Samahan ninyo siya sa paglayo. Anong kalokohan yan? Isa siya sa pamilyang Shen. Ang kanyang huling ritual ay amin ng pamilyang Shen ang gagawa. Anong klaseng nilalang ka ba? At iyon na batang iyan. Lagi ninyong sinasabi, tatay. Anumang basura, dumating lang sa pamilyang Shen.
Ikulong din ang ikalawang ginoo. Kunin ninyo siya. Kung may problema, kaya ko na. Bakit kayo nagagalit sa bata? Hindi pa ako patay. Bakit kayo kinakabahan? Kakatitig ko kanina, tumitibok pa ang puso mo. Mabuti naman, mukhang gumana ang gamot ni Tito. Nalampasan na ni tatay ang panganib. Sila ang mga tao ko. Kung mangahas kayong harapin ang isa sa kanila, hindi ko palalampasin kahit isa. Ano kung ganon? Ikaw na parang may sakit-sakit pa. Makakabuhay ka pa ng ilang araw pa? Talaga? Pero, pakiramdam ko ngayon, puno ako ng lakas. Parang nabuhay muli ako. Naku, Kayong dalawa, nag-iimbento kayo. Pero pwede namang magmukhang mas kapanipaniwala. Gaya ng kay Xiaolong. Kaya niyang hampasin kayo ng ganito. Nanay, inampon ni Xiaolong ang isang bata. At itinuturing niyang anak. Sobrang mayabang niya. nanay, sobrang walang galang ni Xiaolong sa mga nakakatanda. Hindi niya alam. Hindi malaman mula saan. Nakakuha siya ng isang bata. Inampon ni Xiaolong ang isang anak na babae. Tama ka, nanay. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Kung magkapatuloy ganito, ang pamilyang Shen natin. Parang naging refugee shelter na tayo. Naku, hindi ito katanggap-tanggap. Nanay, Lolo, pupunta na ako para makita si Lola. Ano ang magandang dalhin ko? Madali lang yan. Yung pananakit ng likod na matandang ginang na yan. Matagal na yan. May magandang dala ako para sa'yo. Pambakbak sa likod, napakabisang lunas. Sige, sige. Ay, anak, sabi nila nagampon ka raw ng bata. Kailan yon nangyari? Nanay, dadadala ko si Xiaoxia para makita ka. Halika, Xiaoxia. Saan nanggaling itong bata? Saan yan nanggaling? kung mag-aampon ka naman, kailangan mong malaman din. Saan nanggaling ang bata, di ba? Nanay, dahil sa batang ito, nasira ang kasunduan namin kay Liu Qingya. Ano ba? Nanay, pumasok si Liu Qingya sa bahay natin. Sinasabi nilang hindi puro ang kanyang layunin. Mas mabuti pang kanselahin na ang engagement. Ikaw. Alam mo ba, ginawa ko yan upang makuha ang kasunduan kay Liu Qingya. Alam mo ba kung gaano ako nagsika? Ikaw. Lola, masakit ba ang likod mo, Lola? Kanino itong bata? Hayaang dalhin ka ni Tio pauwi. Hanapin natin ang mama at papa mo. Tatay ko siya. Si Ria ang pinakamamahal ni tatay. Si Lola ay kamag-anakan ni tatay. Kaya pamilya na rin ako mo. Ano? Ikaw ba ang ikatlo? Baka napaniwala ka lang sa manloloko. Kamakailan, may mga magulang na pinapadala ang bata para manloko. Maraming kaso ng paggamit ng bata para kumapit sa mayaman. Inampon ko sa Xiaoxia. Sa Xiaoxia ay mayembro ng pamilyang Shen. Siya ang anak kong babae. Mama, tanggapin mo na, hayaan mong mag-alaga ang apo mo. Xiaoxia, hindi ba sinabi mong imasahe mo si Lola? Sagip. Masakit ang likod ko. Matagal na tong saki. Pukpukin lang niya ng kaunti. Gagaling ako agad. Defu, ihanda ang sasakyan. Dalhin mo ako sa ospital. O Saiji, Mama, Kaya ni Ria magmasa. Si Ria na ang imasahe si Lola. hoy, gamitin mo yan pa ipamasahe ang likod ng mama ko. Anong balak mo? Tara, ayaw na talaga ng nanay ko na makita ka. Tumigil ka. Si Xiaoxia ang anak kong babae. Sino na magtatangkang galawin siya, titingnan natin. Ang batang ito. Natukoy, gumawa ng mabuting gawa ang host. Nakuha ng 1 punto ng kabutihan. Bata. Gaya ng kanina, magtuloy ka ng pagto. Ikarga mo si Lola sa likod. Komportable ba si Lola? Ulit, magtuloy ka pa ng pagto. Ang ganda. Basta magpatuloy ka lang sa pagto. Patuloy dadami ang puntong kabutihan. Bata, dahan-dahan lang. Mama, ang pangalan niya ay Xiaoxia. Xiaxia, mabait ka. Ituloy mo ang pagtok para kay Lola. Bata. Hindi napapagod si Ria. Gagawin ni Ria ang pagtok ni 1,000 beses para kay Lola. Sage, ok. Akala talaga ng pangatlo niya, mag-ampon lang siya ng isang bata pabalik bahay. Akala niya mabibighani ang nanay. Sasabihin niyang bibigyan siya ng parte ng mana ni Papa. Kain lang ang alam niya. Babalik yung bata at agaw ng mana mula sa'yo.
Alam mo ba? Ibigay sa akin, kakain ako. Gusto kong kumain. Lumayo ka. Naku, oh no. Iyan ang kaboytong florera ng katay. Naku, malaki na ang gulo mo ngayon. Bro, ano namang kinatatakutan mo? Sino ang bumasag ng florera? Wala namang nakakita. Tama nga naman. Siyempre, hindi naman si Xiaolong ang gumawa nito. Bakit hindi pwedeng yung maliit na pulubi ang may kasalanan? Ang florera ko. Isa na si Xiaolong, napakalikot na. Ngayon may lumitaw pa na hindi namin kilala. Yung maliit na dalagita. Siya ang bumasag ng florera ko. Awagin mo ang bunso, palabas ka. Lumabas ka. Tatay. Ang batang ito, kinuha ng bunso mula sa labas. Hindi namin alam kung saan niya nakuha. Tila yata isa siyang batang pulubi. Tama nga, tay. Isa lang namang florera. Yung batang pulubi na yan. Hindi naman siya makakaintindi ng mga bagay-bagay. Pakibawasan naman ang galit ninyo. Isa lang naman ang florera. Pero ang florera na to ang nag-iisang naiwang alaala ng matagal kong kasama. Ito lang ang naiwan sa kanya bilang pamana. Paano ako magkapaliwanag sa kanya? Tay, bunso naman, mabuti naman ang intensyon niya. Siguro naisip niyang, baka madilim at tahimik dito sa bahay. Kaya nagdala siya ng bata para buhayin ang bahay. Madilim at tahimik. Tingin ko sabik na siya na mapaglibingan na ako. Ang matanda, gusto niya na akong ilibing. Mga ligaw na auto. Grabe, lalo na silang naging bastos. Lolo. Dinala na raw ng bunso ang inampon na anak na babae. Halika, Xiaxia. Kilalanin mo si Lolo. Kumusta po, Lolo? Ito raw yung ligaw na bata. Sinira niya ang florera ko. Tatay, kakadalhan lang ni kuya-kuya ng bahay natin. Paano naman siya sa sira ng florera mo? Nainig ko, dating pulubi raw yang bata. Hindi ka ba nakakakita? Sinusulod mo hanggang sinong tao sa bahay. Tatay, hindi pulubi sa kuya-kuya. Siya ang anak ko. Lolo, anong sinasabi mo diyan? Ano namang kasalanan ni Xiaxia? Tama, kanina siya ang nagmasadya sa akin. Tingnan mo, kaya ko nang lumakad sa lupa ngayon. Ikaw pa, ipinapabor mo pa siya. Sa tingin ko sa inyo, lahat kayo nag-iisip na lumana ako. Wala na akong halaga. Palayasin ninyo ang batang ito. Huwag na siyang bumalik sa pamilyang Shen kailanman. Lolo, hindi si Xiaxia ang sumira ng florera. Ako mismo ang nakakita. Yung nagsira ng florera ay ang batang Ginoo. Naku, hindi totoo yan. Hindi ako ang sumira ng florera. Xiaolong magpakita ka naman ng kaunting asal, ha? Sino ba ang nagturo sa'yo? Atay, sabi lang ng isang katulong. Gaano nga ba ito katotoo? Lalo pa katulong ng ikatlong anak yan. Yun yan, huwag mo napansinin. Seryoso, nakita ko talaga. Si batang Ginoo ang sumira. Bakit naman sasabihin niya yan kung hindi totoo? Hindi ako. Tigil na kayo. Lahat, manahimik kayo. Si Shen Xiaolong na walang silbi. Wala na siyang pag-asa sa buhay na to. Kung tutulungan lang niya ang kuya, at alisin ang batang babae, lahat ng mana, tiyak na mapupunta sa akin. Tatay, Matagal nang katulong si Yunyan sa pamilyang Shen. Matagal na siyang nasa loob ng bahay namin. Malapit siya ngayon sa ikatlong anak. At bigla namang, nagampon siya ng isang anak na babae. Ang batang yon, wala namang halatang pinagmulan. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Nagbibiro ka lang. Malinis naman ang reputasyon ko at ng ikatlong Ginoo. Sabi lang ng isang katulong. Sino ba ang makakaalam kung totoo o hindi? kuya, kailangan may ebidensya kapag magsasalita ka. Naku, parang paninira lang yan ng walang patunay. Ipakita mo ang ebidensya. Sabi niya sinira ni Xiaolong ang florera. May ebidensya ba siya? Ako mismo ang nakakita. Tigil na kayo, igil na. Hindi naman asilom ang pamilyang Shen namin. Ngayon isa lang ang nakukuha niyong bata. Bukas kung ilang madadala, di pa namin alam. Ay naku, hindi ba sobra na, tungkol lang sa florera? Kailangan ba ganito? Parating mag-alboroto sa bata. Ayaw ka ni na lolo. Sige, gusto naman kita ni Lola. Halika, tulungin mo si Lola, imasahe ang likod niya. Umalis ka. Kung alis ka, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang pumasok sa pintuan ng pamilyang Shen. Lolo, huwag kang magalit. Sinabi ko na, huwag na siyang papasukin sa tahanan ng pamilyang Shen. Hindi mo ba marinig? Xiaxia, Anong ginagawa ng matanda? Xiaxia, tingnan mo kay Lola, nalagay ba siya? Lola, kahit na ayaw ni Lolo kay Xiaxia, sinabi na ni kay Lolo na ayusin niya ang flora. Hindi nagsisingaling si Xiaxia. Hindi rin siya masamang bata. Ay, ang tasaga naman ng batang ito. Lolo, sinabi sa akin ni Tete
dapat tuparin ang pangako. Kahit pa gustong paalisin ni Lolo si Viafia, ayusin pa rin ni Viafia ang Florera. Bata pa lang, nagsisinungaling na agad, walang paunang isi. Siu, paano mo ayusin yan? Ikatlo, alam kong nahihirapan ka kapag may babae, di ba? Pero hindi naman ganoon. Mag-ampon ng isang ganito. Isang batang babae na puro kasinungalingan. Siaksya, halika. Huwag pansinin ang matigas ang ulo ni Lolo. Ihahandog ka ni Lola. Tumulak at magluto ng masarap. Tara, Ara, alis na kayong lahat. Mas mabuti kung ako na lang sa pamilyang Shen. Kahit na, hindi ninyo ako gusto sa pamilya ninyo. Ay naku, ang tigas ng ulo mo. Makatuwiran ka ba o hindi? Bakit ka nagagalit sa bata? Lola, huwag kang magalit. Kung magagalit ka, sasakit ang baywang mo. Ang bait ng batang ito. Ay, ayaw ka ni Lolo. Gusto ka ni Lola. Mula ngayon, sino mang magtatangkang paalisin si Tsiatsya muli? Si Lola ang unang tatanggi. Panginoon, Yun yan. Ginoo, kung kailangan ninyo talagang paalisin ang isang tao, huwag ninyong paalisin si Xiaxia. Paalisin ninyo na lang ako. Yun yan. Ano nang ginagawa mo? Ginoong ikatlo, matagal na kayong mahina. Ngunit nang makilala ninyo si Xiaxia, kaya gumanda ang inyong sigla. Si Xiaxia ang inyong munting swerte. Kung talagang kailangan ninyong umalis, hayaan ninyo akong umalis. Huwag. Ate, mabait siya kay tatay. Huwag, ate, huwag kang umalis. Xiaxia, makinig ka ha. Pagkatapos umalis si ate, alagaan mo ng mabuti si tatay ha? Siya, tulungan mo si Lolo na ayusin ang Florera. Hindi ka na kailangang umalis. Tsiatsya. Galit si Lolo ngayon. Umalis muna tayo sandali, saka tayo babalik. Okay. Sandali, hindi ba sabi niya kaya niyang ayusin ang Florera? Ang yabang naman ng bata. Tingnan natin, paano mo ayusin yung Florera? Kung hindi mo maayos ito, ikaw, at siya rin, kayo'y dapat umalis sa pamilyang Shen. Huwag na kayong kailanman bumalik. Bakit mo pinahirapan ang bata? Tingnan mo itong Florera. Durog na siya. Sabi mo tatawag ka ng profesional. Padating ang mag-aayos. Baka hindi rin niya maayos. Pero siya mismo ang nagsabi. Di naman niya tinutupad ang salita. Uno ng kasinungalingan. Saig Viafia, ayusin mo ang Florera ni Lolo. Kailangan lang iguhit na eksaktong kapareho. Tapos magiging totoo na, di ba? Ang puntong kabutihan ngayon. Dapat sapat na iyon. Talaga bang ididikit lang niya? Ang batang ito ngayong araw, siguradong papalayas siya. Ipapalayas ko na rin ang inutil mong anak. Ang lahat ng pamilyang Shen ay akin. Ay, Tsiatsya. Mag-ingat sa mga piraso. Huwag mong tusukin ang kamay. Lola, huwag kang mag-alala. Ayusin ni Viafia ang Florera. Hindi na magagalit si Lolo. Kung aalis si Tsiatsya, uwi rin ako kasama niya. Ikaw, umalis, lahat umalis. Sapat na kung ako lang ang natitira sa pamilyang Shen. Kayo nga naman, ang buong pamilya ninyo. Hindi ninyo ako matanggap. Huwag mag-alala, Lolo. Ayos na ang Florera. Yun yung tasa na iginuhit niya dati. At naging totoo. Baka ang Florera na rin kaya. Bakit ang weird hindi gumagana? Sabi ko na nga, palaaway lang siya. Yung mga piraso ng Florera na to, bakit wala talagang reaksyon? Ganinyo pa lang siya nagkakanara pa sa pagsisinungaling. Hindi ko alam pag lumaki siya. Ano pa kaya ang gagawin niya? Magslahing kay lahat. Tigil na kayo. Lumabas kayo. Lahat kayo, lumabas. At ikaw, igilan mo yung pagkapakitang gilas mo. Tatay, kung gusto mong paalisin sa Onyakuya, hindi na rin ako mananatili. Ikaw, Kuya, umalis muna tayo, okay na? Hayaan muna natin huminahon si Lolo. gagawin mo ba ko para sa batang ligaw na yan? Matutulan mo pa ako. Lumayas na. Lahat kayo, umalis na. May defu at dongkiyang na ang pamilyang Shen. Sapat na yan. Sabi ni Tate, kapag nasira ang isang iginuhit na bagay, doon lang nawawalan ng bisa ang mahika. Pero maliwanag na hindi gumawan masama si Viafia. Bakit wala pa rin reaction? Ano pa hinihintay ninyo? Bakit nakatayo lang? Hindi nyo ba narinig? Sinabihan na kayong lisanin ng katay. Teka. Kuya, kulang ang isang bagay sa pagguhit mo. Kung hindi taas puso, ang nasa papel ay pangkaraniwang bagay lang. Anyo lang, walang buhay. Tatay, nang tinuruan mo akong magpinta, sinabi mo rin yan. MM, Mahusay ang ikatlong binata sa pagpipinta.
Ano ang kinalaman nito sa pagpipinta? Ang binasag ni tatay ay ang florera. Kahit gumuhit ka ng eksaktong kopya, hindi naman makakain ang ipininta. Pa, baka ikwento mo ang kwento ng florera. Kay Siya, para may kaluluwa iyon. Baka, maaring maayos ni Siya ang florera. Siya, pumunta ka. Lolo, ikwento mo sa akin ang kwentong Florera. Noong nasa digmaan, namatay ang matandang kasamahan ko para iligtas ako. Iniwan niya ang florera na ito. Itinabi ko ang florera na ito bilang pag-alala sa kanya. Ang matandang kasamahan ko, kung nalaman niya ito, ang mga anak at apo, puro sablay. Mas mabuti sana noong una. Sinama na sana nila ako mamatay. Lolo, ikaw ang lolo ni tatay. Huwag kang mag-alala, hindi ka iwan ni Ziakhia. Ha, akala ninyo kumanda na ako. Nalilito ba ang isip ko? Alam ko naman ng malinaw sa puso ko. Gusto ninyo lang ang aking mana. Lolo, palagi kang sasamahan ni Ziakhia. Tatay at Lola, palagi kayong sasamahan ni Ziakhia. Lolo, palagi kang sasamahan ni Ziakhia. Lolo, tingnan mo. Ay. Naku, eksaktong pareho. Ang hiwaga naman nito. Paano? Sabi ni Siaksya kay Lola, aano ka lumitaw? Regalo ito mula sa matagal kong kakampi. Eksaktong pareho. Alagang naayos mo ito. Ang gandang kwento ni Lolo, kaya iginuhit ni Ziakhia iyon. Mula ngayon, ibibigay ni Lolo kay Ziakhia. Maraming kwento, para hindi na malungkot si Lolo. Naku, ang batang ito, sobra. Lolo, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala, hindi ka iwan ni Ziakhia. Nga, hindi naman ito malaking bagay. Wala namang sakit, wala namang sakuna. Puno ang bahay ng mga apo. Ayos naman, di ba? Huwag kang laging magsabi ng mamatay na. Tatay, hindi lang si Kuya ang sasama sa'yo. Kasama mo ang buong pamilya namin. Sig. Mabuting apo. Mula ngayon, mananatili ka rito. Lolo, ang mga kwento niya nung bata pa siya, isasabi niya lahat sa'yo. Tatay, ang kakaiba naman nito. Kapag nagpipinta siya, nagiging totoong florera ang drawing niya. Sa susunod, kapag sinira ko ang florera, hindi na kailangang matakot. Ay, tumahimik ka. Hindi lang florera ang nagagawa niya. Pwede rin niyang iguhit ang maraming masasarap na pagkain. Ah, ikaw pala ang sumira ng florera. Maliit ka pa, pero hindi mo inaamin ang nagawang mali. At iniaasa mo pa ang sisi sa iba. Kanino mo natutunan yan? Sa magulang mo ba? Atay, bata pa siya naman. Sige na lang. Alam mo ba kung sino ang sumira ng florera? Di ba? Inililipat pa ninyo ang sisi kay Siaksya. Halos na pagbintangan ko pa ang mabuting tao. Yun yan, gumising ka. Salamat po, Ginoo. Kanina ay inakusahan ninyo si Yunyan ng walang katibayan. Humingi kayo ng paumanhin. Isa lang siyang kasambahay. Kailangan ba yan? Tama na, ikatlong Ginoo. Hindi yun mabilang. Humingi ka ng paumanhin. Humingi kayo ng paumanhin. Pasensya na. Ayos lang po ako. Sige na, mga Ginoo. Ang pamilyang Shen namin. Mula pa noon, kilala ang pamilyang Shen sa sining ng pagpipinta at kaligrapiya. Bumagsak na ang dangal ng pamilyang Shen. Panagutan ko ito. Tatay, humupa ka na. Alam na namin na nagkamali kami. Sekretarya Liu, Panginoon, i-freeze ninyo ang dalawang di masunuring anak na ito. Lahat ng card na nakapangalan sa kanila. I-freeze ninyo lahat. Opo. Naku, tatay. Tatay. Hindi naman kailangan, di ba? Talaga, alam namin na nagkamali kami. Alam na. Hindi ba ninyo gustong ang mana ng pamilyang Shen? Sig, kung gusto ninyo ng mana, magkumpetensya tayo ng patas. Kayo tatlo, bukas ng hapon, pumunta kayo sa aking silidaklatan. Kung mapupunta ang pamilyang Shen sa dalawang ito, maaring maulit ang pagsmogle ng mga sikat na obra. Maaring mangyari muli. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Kailangang makuha ko ito. kung si Ziakhia ay may ina,
Posibleng ganito ang naging ina niya? Narinig ko na ina ni Oyakuya ay isang mortal. Ang pagpapakasal ng isang Huaulian at isang mortal ay labag sa kautusan ng langit. Dahil dito, tinamaan ang ina niyang 5 kidlat at naglaho na parang abo. Ngayon, pati mortal kaya humahatak ng mga immortal. Sa tingin ko, ang maliit na babaeng to lumaki na. Baka isa na siyang folk spirit. Wala kayong dapat ikwento. Ang nanay ko ang pinakamabait sa buong mundo. Hindi siya isang folk spirit. Sabihin mo nga, ano anyong nanay mo? Ako, May matutulis na tainga at matulis na ilong ba siya? May siyam na buntot ba? Nakatira sa yungib? At kinakain ng mga batang tulad mo? nagsisinungaling kayo. Si Akya, Guro, ang dangal ng asawa ng guro. Hindi ninyo yan dapat husgahan. Guro, patawarin niyo na kami. Simula ngayon, hindi na ninyo kailangang pumunta rito. Guro, maawa kayo. Si Akya, umalis na tayo. Ang nanay ni Kunyakuya ay siya ang pinakamatamis at pinakamagandang babae sa mundong ito. Kapag nakalipas na ni Tatay Shenzhou ang 7 pagsubok at bumalik siya, ibabalik niya ang nanay natin. ang nanay ay ang pinakamalambing na babae. Nanay, naku, hindi ko inakala na naging mortal si tatay. Pero maganda pa rin ang kanyang magaguhit. Kung gusto ni Onyakuya, ituturo sa iyo ni Tatay Shenzhou kung paano magpinta. Si Ziyakuya ang pinakamamahal kay tatay. Ituro mo sa akin magpinta. Bibilangin ko, tatay. Ilan lahat ang mga painting? 1, 2, 3. Oh, yan ba? Karaniwan si Yunyan ang nag-ayos nito. Hindi ko rin alam ilan na. Mukhang nag-alala si tatay. At yun yan. Okay. Gawing at yun yan. Ang nanay ko. Malit pero tuso. Huwag kang magbiro. Sa Yunyan, ay matagal ko ng katulong. Pero ipapakasal mo ba ako sa kanya? Hindi pa pwede ngayon. Bakit? Noong bata pa si Tatay, nalunod siya. Isang dalagang babae ang sumagip sa kanya. Ngunit mula noon, hindi ko na siya nakontak. Iniwan niya lang ang TNGXN knot na ito. Bago ko siya makita, si Tatay ay hindi magpapakasal sa kahit kanino. Noon kay Liu King niya, pinilit lang yon. Nalala ko. Nandun ako. Ginoo. Ikatlong Ginoo. Sinabihan ka ng lolo na pumunta sa silid-aralan. May sasabihin sa'yo. Siguro pag-usapan ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Kuya, maglaro ka lang dito. Maging mabait ka ha. Yun yan, alagaan mo siya. CJ. Si Axia, dadalhin ka ni ate para maglaro. Sag. At yun yan. Bakit ka laging may belo? May maliit na sikreto si ate. Natakot ka ba? Pasensya na. Hindi kasi at yun yan. Kilala ka ni Ziafia. Ano ibig sabihin yan? Ikaw ang ina ni Ziasia. Tatay, bakit? Sinasabi nila na ang ina ni Ziasia ay isang folk spirit. Huwag mong paniwalaan ang mga sabi-sabi nila. Ang ina ni Xiaokuya ay isang napakagandang babae. Pero ang ina ni Xiaokuya ay nasa napakalayo. Kailangan dumaan si Tatay sa maraming pagsubok para siya ay may balik. Naku, gusto kong makita ang ina ko. Tatay, ikaw na ang magsabi. Ipipinta mo ba ang ina ko? Ang ina ni Xiaokuya ay bihirang maganda sa mundong mortal. Ang mga mata niya ay napakabuti tingnan. Ang kilay niya itim na parang tinta. Ang buhok niya itim at kumikislap. May matulis na baba. Parang kay Xiaoya ko, may pagkakapareho. Sige na, tay. Umunlad talaga ang gaguhit ni Xiaoya. Halos 8 bahagi na ang pagkakahawi. Naman, tama ang sabi ni tay. Tara, pumunta tayo sa Lotus Pond. Tay, ikukwento mo pa kay Xiaoya ang tungkol kay Nanay.
Pagkatapos, gaghit pa tayo ng marami. Okay ba? Psych, tara na. Ang sinasabi ninyong nanay ni Tay, ang eksaktong kapareho. Siaksya, huwag kang magloko. Biro lang yan ng ikatlong binata. Huwag mong sabihin yan sa harap nila. Lolo at lola. Ganun ba? Hindi pangit ang nanay ko. Siya ang pinakamaganda sa mundong ito. Nagsisinungaling ka. Mula pagkabata, ganito na ako. Sanay na ako sa sarili kong itsura. Minsan natatakot nga ang iba. Pero maliit na binata, huwag kang sobra. Ako'y maayos sa loob ng pamilyang Shen. Bakit mo ako sasabihan ng ganoon kabastos? Hindi ko pinapansin ang sabi-sabi nila. Alam ko kung ano ang tama. Pagsisihan mo ang paghinging paumanhin sa aking nanay. Magsisisi ka. Ayaw kong humingi ng paumanhin sa inyo. Tatay, itulak niya ako. Bumangon ka na. Sinabi niyang ang nanay ko ay isang fox spirit. Naku, mananagot ka kapag naninsulto ka. Kayo ang gumawa nito kahapon. Nagsismis kayo tungkol kay Xiaolong. Pina-freeze ni Papa ang bank card ko. Pinag-freeze niya. Hindi ko masupil ang bunso. Wala rin akong kontrol sa inyong dalawa. Kung may reklamo kayo, sa akin na lang ilabas. Ako ang aalis ng paghingi ng tawad ni Siaksya sa batang master. Siya pa ang nagkamali, hindi ang nanay ko. Bakit kami pa ang maghihinging tawad? Ay naku, inilabas niyo pa pati ang nanay ko. Talagang isang fourth spirit ka. Isang katulong pa lang, nag-asam ng mataas na posisyon. At sinasakyan pa si Shen Zhao, na isang basura pa nga. Pangit. Hindi ko pa hihintulutan ang panlalait mo. Isasumbong ko kay Papa. Sumbong na sa tatay mo, AMEA. Anong magagawa niya sa akin? Isa siyang may sakit na payat. Ako ang panganay sa pamilyang Shen. Talaga ba? Ano nung sinabi mo tungkol kay Yunyan kanina? Ulitin mo yan. Hindi ka ba palaging mahina ang katawan? Saan nanggaling ang lakas na ganyang kalaki? Ano nung sinabi mo tungkol kay Yunyan kanina? Ulitin mo nga. Sila ang unang humawak kay Xiaolong. Anong kinalaman ko diyan? Si tatay, nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Siya ang unang nagsabi. Sinabi niyang pangit si nanay. Halimandok na fox spirit. Ano? Ginoo, lahat ito ay kasalanan ko. Magre-resign na ako ngayon din. Umalis na ako ngayon din. Naku, Yunyan. Yunyan. Hindi ito kasalanan mo. Papaalamin ko kay Defu na humingi siya ng tawad sa'yo. Ginoo, pangit naman ang mukha ko. Sanay na ako dyan. Tama, hindi ka na dapat manatili sa pamilyang Shen. May peklat sa mukha, hindi naman kasalanan mo iyon. Hahanapin ko ang pinakamagaling na doktor sa buong lungsod. Ayusin natin yan. Wala na, Ginoo. Napakabigat na ng ipinagbubuhat ko sa inyo. Hindi na ako pwedeng maging abala pa. Bakit hindi mo maintindihan? Noong nasa bodega ako, napahamak ako. Agad mong dinala si Unyakya. At nilapitan niyo agad ako para iligtas. Sa mga taon na ito ang katawan ko. Sinabi ng mga doktor na hindi ako abot ng 30. Pero ikaw, nananatili kang nasa tabi ko. Suportahan mo ako, hikayatin mo ako. Hindi ka ba pwedeng bigyan ako ng oportunidad para magpasalamat sa'yo? Binata, gusto mong maging pinuno ng pamilyang Shen? Kung dahil sa chismis tungkol sa akin, makakapinsala ba yan sa'yo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. hindi. Nanay hindi naman pangit. Nanay ang napakagandang babae. Huya-huya kaya niyang pagalingin ang mukha mo. Siaksya, wag mo na akong aliwin. Sinubukan ko na sa napakaraming doktor. Wala sa kanila ang nakapagpagaling. Isa ka lang namang bata. Anong alam mong paraan? May paraan si Ziafia. Tatay, tulungan mo ako, please. Ano? Gusto ni Ziafia kumain yangkeng na alimango. Gusto niyang napakaraming alimango. Salamin. Sino sa tatlong mundo ang pinakamagandang babae? Siyempre, ikaw ang flower sister. Sinungaling. Kung ako ang pinakamaganda sa tatlong mundo. Bakit hindi ako hinahanap ni General Shenwi? Hindi niya ako kailanman binibisita. Lagi siyang pumupunta kay Hu Zongqian. Ang nakakainis na yon. Ay naku, Tungkol sa pag-ibig ba yan? ano bang alam ng isang salamin? Flower sister. Siaksya, bakit may time ka ngayon? Naalala kita, Siaksya, nandito na ako. Ziafia, narinig ko. Gustong flower sister ng yangkeng na alimango. Kaya dinala ko ito para sa'yo. Yang Cheng na alimango. Naku, ang aking Siaksya. Sa mundo ng tao, pangkaraniwan lang ito.
Sa mundo ng Huasyan, bihira ito. Kung ibibigay mo sa tahanan general, tiyak sasabihin niya. Sabihin mo, ngayon, binigyan mo ako ng ganitong regalo. Ano pa ang hihingin mo? Mga kakaibang hiling ba? Sabihin mo muna ang hiling mo. Kung masyadong mahirap punuan, hindi ko tatanggapin ang alimangong ito. Gusto kong kanting Hoi Wanglu. Narinig ko na ang Hoi Wanglu ay ginagawa ang balat na maputi at makinis. Akala ko ano nga ba yan? Ang Hua Wanglu na yan. Marami ako rito kung kailangan mo. Pero sa edad mo, hindi ka pa dapat gumamit ng Hua Wanglu. Gagamitin ko ito para gumawang mabuti. Si. Salamat, Flower Sister. Yun yan. Talagang aalis ka? Ngayon sinabihan ko na ang matandang ginang. Inihain ko na ang resignation ko. Aalis na ako ngayon. Kahit ako, di ba pwede kitang pigilan? Nanay, Siakya, dumating ka rin para magpaalam kay Yunyan? hindi. Hindi pa kailanman nakita ni Viasya ang nanay niya. Sabi ni tatay, ang nanay ay nasa napakalayong lugar. Gayon, sa wakas, nakita ang nanay at alis na ang nanay. Siaksya, Tatay! Ang bait ni tatay na tumulong. ikatlong Ginoo, huwag mo na akong biruin. Siaksya, Nanay, may dala si Viasya ng isang boteng mahiwagang tubig. Pag naipahid, mabilis mawawala ang gapilet. Yunyan, sundin mo sa Onyakya. Ang batang ito, napakatalino. ito, Sige na, Ito, anong gamot ito? galing ito kay Viasya. Nakuha mula kay Floor Sister. Isang magandang mahiwagang tubig. Ang pinahiran ng magandang magic na tubig. Lahat ng sugat gagaling din. Nanay, tingnan mo naman. Gayon ikaw ay ang pinakamagandang babae sa mundo. Ginoong Siaksya. Huwag niyong biruin ako. Alam ko naman kung ano ako. Ako mismo ang nakakaalam. Hindi naman ito panaginip. Paano mawawala agad ang lahat? Ay, nanay, tingnan mo nga. Ang mukha ko. Yunyan, gumanda talaga ang mukha mo. Paano mo nagawa yan? Nakita ko na maraming doktor, wala pa rin. Kasi pinahiran ka ni Viasya ng magandang magic na tubig. Gayon, nanay, ikaw na ang pinakamaganda sa buong mundo. Salamat, Siaksya. Maraming salamat. Nanay, huwag kang alis. Manatili ka para kay Viasya. Alisin mo araw-araw ang kanyang buhok, psych? Sige, hindi ako aalis. Mananatili ako para suklian si Siaksya. Pero siya ang pangit, di ba? Ikaw pa ang pangit. Tingnan niyo ito. Ang nanay ko ay talaga ang pinakamagandang babae sa mundo. Ayan, maganda ba ang nanay ko? Anong ikinakatuwa mo? Sumusunod kayo sa ikatlong anak. Baka biyaya, baka sakuna pa yan. AMEA. Tara, anak. Siya. Siatsya. May masamang balak ka na naman ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Mukha ba akong masamang tao? Gusto ko lang itanong, paano gawing maganda ang isang pangit? Pwede mo ba akong gawin na mas guwapa? Parang mga sikat na artista. Sino sinisigawan mong pangit? Bata pa, tamad, hindi nagsisikap. Gayon pa lang, gusto nang gumanda. Walang mangyayari. Natandaan ko na, kapag napanahon na, kapag minana ng tatay ko ang yaman, kapag naging punong lahi ako ng pamilyang Shen, tingnan nyo kung sino ang iyak. Mahalaga ang pagmamana ng pamilya. Sa ganitong usapin, hindi ako magkapanig sa kahit sino. Bukas ng hapon sa bulwagan, ako mismo ang mag-anunsyo kung paano namin susuriin kayo. Sino ang pinakontento sa akin? Siya ang magiging punong lahi ng pamilyang Shen. Kung nalaman ko ng maaga, ang pagsusuri ng ama ko, siguradong hindi tayo matatalo sa ikatlong anak. Kawawang wala ng silbi yan.
Siya na raw ang papalit sa pamilyang Shen. Dadaan muna kayo sa akin. Nasa 3 sobre na ito ay 3 ari-arian ng pamilyang Shen. Bawat isa sa inyo, pumili ng isa. Pagkalipas ng 3 buwan, sa aking handaan ng kaarawan, ako mismo, ang susuriin ang magiging resulta ninyong 3. Atay, ano-ano ang 3 lugar na to? May maganda, may hindi. Pumili kayo mismo. Sino ang pinakamagaling magatakbo? Siya ang magiging pinuno ng pamilyang Shen. Matagal ko na silang sinilip. Isa ay isang ari-arian, isa ay isang burol, isa ay isang bakanteng lupain. Anak ng pangalawa, na sa dating asawa niya, wala siyang sariling pamilya. Kung ibibigay lang ang pinakamasamang bakanteng lupa, sa pangatlo, mapupunta sa akin ang pagiging pinuno. Siaksia, maswerte ka. Tutulungan mo ba si tatay pumili? Pero kung si Diafia, hindi makakuhang maganda, paano naman? Kung ganoon, si tatay at Siaksia ay sabay na gagawin yaman ang bakanteng lupa. Sig. Pipiliin ko ito. Pero unang napansin ni Diafia yan. Sino ang makakahuli sa kanya yan? Upuan ng pinuno ng pamilyang Shen. Hindi pa sa inyo yan. Naglalaro lang ang mga bata. Chengbi Real Estate. Chengbi Real Estate. Tatay, ang Chengbi Real Estate na 2, yon ba yung bahagi na din develop ng pamilyang Shen? Yung lupain na pagtatayuan ng gallery. Swerte mo naman. Yung property na yon, matagal nang pinapaunlad. Matagal na rin. Siguro malapit na magtagumpay. Pasensya na, tatay. Kasalanan ni Diafia. Hindi na nakapili si Diafia ng pinakamahusay. Okay lang dyan, Siaksia. Hindi ito kasalanan mo. Baka may iba pa tayong pagkakataon. May 2 pa na natira. Pumili ka pa ng isa para kay tatay. Nagmamanipula ka. Anong karangalan sa panlilinlang ng bata? Ganito yan eh. Walang unahan o huli sa ganitong bagay. At saka, hindi naman natin alam, ano ang laman ng sobre na yon. Tama ba? Kaya paano ako nanlilikom sa iyo? Aba, bata ka lang. Anong karangalan sa panliligalig sa bata? Ganyan ko talaga kayo tinuturuan. Mahalaga ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kaya dapat pinagbabase sa kakayahan. Sa tingin ko, kinikilingan mo. Bundok sa silangan ng lungsod. Pangalawang kapatid, naku, ang swerte mo. Sa lupain nitong bundok na to, maraming mga manunula at pintor ang nagtago rito. Ang mga manuskripto ni Maestro Wang Ruan, dito daw natagpuan. Halagang ilang daang milyong piso yata. Kung maswerte ka, baka naman, makakita ka pa ng yaman ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Tama si Defu. Ang gubat na yon, dating tiyahan ng ating mga ninuno. Medyo, may pinag-aralan at may kwento ang lugar na to. Kung maayos ang pamamahala, makakakuha rin ng magandang kita. Salamat, tatay. Kahit hindi kasing laki ng real estate ng kuya. Basta mas maganda kaysa sa bunso. Di naman lugi. Ay, Shenzhou, itong huling sobre na to. Buksan mo nga at tingnan. Baka nga, mas maganda pa kaysa sa nakuha ng 2 kuya mo. Maswerte sa kuya-kuya kaysa kay tatay. Tulungan mo si tatay at buksan. Heto. Ito pala, bakanteng lupa sa timog ng lungsod. Bakanteng lupa sa timog ng lungsod. Lolo, bakit mo ibinigay ang ganitong klase? Ang lupa kay Shenzhou. Nay, anong klaseng lugar ang bakanteng lupa sa timog ng lungsod? Isang bakanteng lupa sa timog ng lungsod. Isa lang yang lugar na inabandona. Puro damo at ligaw na halaman doon. At sobrang liblib pa ng lokasyon. Kung pinili ni Shen Zhao ang bakanteng lupa na yon, kailangan na lang tayong magtiis para sa kanya. Tingnan kita. Paborito ka talaga. Mama, huwag naman sabihin ganun. Mababuti man o hindi, sarili niyang pinili ng 3 anak. Hindi tama, si Diafia dati ang pumiling. Ibang 2 sobre. Kayo ang kumuha pabalik mula kay Diafia. Kayo ang nag-agaw nun kay Diafia. Kaya dapat sisihin ang 3 anak. Pinilit niyang kunin mula sa isang bata. Kung may tapang kayo, kayo rin ang kumuha. Lol. Siatsia, ang pagiging pinuno ng pamilyang Shen ay isang malaking bagay. Hindi ito dapat ipagkatiwala sa isang bata. Maging mabuti ka, makinig ka. 3 buwan mula ngayon, sa okasyon ng aking kaarawan, sisyasatin ko ang inyong mga ginawa. Sino man ang makabighani sa akin, siya ang ipapasa ko bilang pinuno ng pamilyang Shen.
siya ang papalit. Ikatlong anak. Narinig ko na ang bakanteng lupa na pinili mo ay walang tumutubong damo. Maaming developer ang nagkulang sa plano roon. Ingatan mo ang sarili mo. Malamang ito rin ang pagsubok ni Shenzhou. Kahit ano pa man, tiyak na tutulungan ni Fiafia si tatay. Ito, Mukhang talaga sa lupa na to. Walang anuman. Pasensya na, tatay. Dinapili ni Fiafia ang maganda. Walang sala si Kunyakuya, okay lang. Basta nandito si Kunyakuya. Kahit na pangit ang simula, kaya pa ring baghin ni tatay ang kapalaran. sige na. Huwag na kayong mangarap pa rito. Malakas ang hangin. Mag-ingat na mabitin kayo sa lamig. Ikaw din. Huwag kang ginawin. Ang bait talaga ni tatay kay nanay. Ang maalaga ng ikatlong binata. Lahat ng ginagawa niya magtatagumpay. Tunay nga, walang tumutubo rito. Paano ko tutulungan si tatay? Bata, lumabas ka na diyan. Naku, nasira na. Lahat nasira. Kakatanim lang ng binhi kanina. Naapakan mo at nawala lahat. Pero ang lupa rito, hilaw pa. Walang tumutubo talaga. Ano ba ang alam mo? Dito dati, isang bayan ng tubig ito. Mayaman ang lupa tubig. Pero pagkaraan ng tagtuyot, naging tigang. Maliban sa damo, hindi tumutubo kahit anong tanim. Nahirapan pa kaming kumuha mula sa mga ninuno. Bumili pa kami ng magagandang binhi. Kakatanim lang nito ngayong araw. Sinapakong ninyo at nawasak lahat. Sa tingin ko itong lupa na ito, matagal nang hindi tumutubo ng halaman. Ano ba alam ninyong mayayaman sa pagtatanim? Ang mahalaga, sinira ninyo ngayon, ang mga pananim sa aming bukid. Kaya dapat kayong magbayad. Magbayad kayo. Magbayad. Sabi ninyo, ang binhi raw ay ibinigay ng isang huwazian. Sa tingin ko yung huwazian na iyon, tiyak na malaking masama yung tao. Siaksya, huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Hindi, tama sa Kunyakuya. Itong tigang ninyong lupa, matagal nang hindi nagbubunga. Kung ngayon pa lang, may huwatsian na nagbebenta ng butil sa inyo. Hindi ba yan isang masamang huwatsian? Inaakala ninyong pwedeng kwestiyunin ang isang huwatsyan. Hindi ko pinapansin kung kayo ay pamilyang Shen o pamilyang Wang. Kung hahadlangan ninyo ang pagunlad ng aming baryo, kailangan kayong managot. Kung may kakayahan kayo, ipakit ninyo ang huwazian na iyan. Itanong ninyo kung sino siya. Gusto kong makita kung anong galing taong iyan. Tara na. Dati, sumama na ako kay tatay. Kaya natuwa na ako nang makita ko ang iba't ibang mga Diyos at nilalang sa langit. Masama ba siya? Makikita agad ni Siaxia. Sinong nagkalat ng paninirang puri laban sa akin? Kuya, Huasyan, ang batang ito, talagang hindi makatuwiran. Pilit niyang sinasabi, yung binhing ibinenta mo sa amin. Iyon ay, may masamang balak. Huatsyan, hayaan ninyo akong turuin ang tatlong iyan. Nandito ako, sino na magtatangkang aapihin? Siakuya. kuya, ikaw ba ang nagbenta ng mga binhi? Siaksya, kilala mo ba ang huwaksya na ito? Nilalapit lang ang batang ito para makisiping. Tawagin ninyo ang mga tao. Xiaxia, hindi na ako magpapanggap na isang huwatsyan. Huwag mong sabihin kay guro. Bakit nagluhod ang huwatsyan sa kanila? Nakita niyo ba yan? Sino nga ba araw-araw lang? Isang huwasian na puro kumakain hitang manok? Ito ang binhing ibinigay ni Tsiwang Mu kay guro. Sabi ni guro masyado akong kumakain. Sinabihan akong ikalat ang mga binhi sa mundo para makita itong tumubo. Kaya nga, yung mga binhi, itininda ng lihim sa mga taga-baryo. Idea mo yan, kuya? Ayos, Xiaxia. Xiaxia, ang bait mo. Gusto ko lang kumita ng kaunting pera. Bumili ng mabuting alak at karne. Simula nung umalis ka, huwag nang pag-usapan ang malaking alimango. Kahit kanin, hindi ko na mabili. Dahil tinulungan mo ako dati, papalampasin kita sa pagkakataong ito. Ngunit, ito ay boto na ibinigay ni Ziwang mo. Baka may tumubo rito. Ilang taon na natigang ang lugar na ito. Matagal nang napabaya ang lupa. Wala nang iba kundi damo. May isang nagsasabing siya ay, kailangan ka raw makita ng lolo mo. Goro, Siaxia, noong araw nagkamali ka.
Pinarusahan kita, ibababa ka sa mundo para mag-ipon ng kabutihan. Mukhang maganda ang naging resulta. Panahon na para bumalik kasama ang guro. Bumalik sa langit na mundo. Si Atsia, napakagaling. Makakauwi na tayo ng magkasama. Huwag. Gayong kailangan ako ni na tatay at nanay. Sila ang nangangailangan sa akin. Sa huli, si Axia. Lahat naman tayong mga immortal. Ang tatay mo ay isang mortal na dumadaan sa pagsubok. Kapag nalampasan niya ang pagsubok, babalik siya sa langit. Magsasama kayo muli. May isang pagsubok pa si tatay. Tutulungan ni Reyes si tatay. Si Axia, halika. Binabago mo ang sanhi at bunga ng mga mortal. Kung malalaman ito ng mga Diyos ng langit, nakakabawas sa iyong lakas ng espiritu. Kahit pa si Ziasia ang mabawasan ang kapangyarihan, kailangan pa rin niyang tumulong kay tatay. Bukod pa rito, Ziasia, kailangan niyang patubuin ang gabinhi dito sa disyerto. Iyon din ay isang mabuting gawain. Ginoo, anong uri ng pinta iyan? Ito ang imahe na nasa isip ko. Kung ano dapat itsura ng lugar na ito. Dati dapat puno ito ng damo at tubig. Pero pagdating natin dito, nagkakabastos na ang kalagayan. Huwag ka nang malungkot. Mag-iisip ako ng paraan para dito. At saka, hindi ba nariyan pa si Axia ang maliit na swerte natin? Pag-usapan na si Xiaoya na batang babae. Palagi kanyang tinatawag na nanay kasi. Hindi niya mabago ang tawag niya sayo. Huwag mo akong tinutukso. Kaya ngayong babalik ka. Handa ka bang maging totoong nanay ni Onyaxia? Ziasia ayaw umalis kasama ang guro. Gusto ni Ziasia manatili kasama si tatay. Kuya, tulungan mo rin akong magsalita, ha? Ako, Xiaoya, tungkol kay tatay. Kakayahin ni tatay na ayusin iyon mag-isa. Bumalik ka na kasama ang elder. Kahit pa umano bumaba sa lupa para sa pagsubok, Ginoong Huatsian ay may magandang tangkad at anyo. May biyaya siyang mula sa langit at tao. Ang pinakamalaking pagsubok niya sa buhay ay natapos na. Mula ngayon, siya ay ibigan ng swerte at kapayapaan. Si Axia, huwag ka nang mag-alala para kay tatay. Hindi. Sabi ni Ziasia, hindi siya iwan si tatay. Nanay, kumbinsihin mo si tatay. Nanay. Si Axia. Ako. Narinig ni Ziasia na nagsasalita si nanay sa panaginip. Sa panaginip, palagi niyang tinatawag. Lahat pangalan ni tatay. Kung hindi tutulungan ni nanay si Ziasia, ibubunyag ni Ziasia kay tatay si nanay. Ang nakakahiya niyang panaginip. Isasabi lahat kay tatay. Anong panaginip iyon? Makikinig sa Xiaoya. Sabi nga na matandang immortal. Bumaba si tatay para magdaos ng pagsubok. Kaya nga, darating ang panahon na makikita ni Xiaoya. Muli si tatay. Hindi ba? Xiaoya, tingnan mo. Ito ang larawang pininta ni Tatay Deti. Pangako ni tatay kay Xiaoya na. Balang araw ay gagawin niya itong bakanteng lupa. Nakatulad ng nasa painting. Okay ba? Ayaw ni Ziasia ang painting ni tatay. Gusto lang ni Ziasia na nasa tabi niya si tatay. Huwag si tatay siyang palayasin. Umuulan na. Umuulan na. Ilang taon na hindi umuulan. Ngayon, may dumating na Huaqian. Mabilis, ulan ng malakas. ang batang babae ang tagapagligtas ng baryo. Hayaan siyang manatili. May pag-asa na ang baryo natin. Si Viaxia ay mananatili kasama ang tatay. Nasaan ang tatay? Nandoon si Viaxia. Natukoy, gumawa ng mabuting gawa ang host. At tuloy na daragdagan ang punto ng kabutihan. Sobrang galing, patuloy pa ring dumarami ang punto ng kabutihan. Mukhang hindi nakadepende sa lugar ang paglilinang. Kahit sa mortal na mundo. O sa mundo ng mga immortal. Napakalaki ng punto ng kabutihan. Si Axia, manatili ka rito. Magdudulot ka ng biyaya sa lugar na ito. Bilang iyong guro, hindi na kita pipigilan. Manatili ka ng payapa. Tulungan mo ng mabuti ang tatay mo. Talaga ba? Pumayag ang guro. Makakasama ko na ang tatay. Salamat po, guro. Si Atsia, may kailangan ka pa ba? Sabihin mo lang kay kuya. Kung may problema ka, tutulungan kita, sigurado. Side, hintayin natin si Viaxia makawi. Si Axia, yayin mo si kuya kumain niyang heng na alimango.
Sige, bilang guro, alis na ako muna. Sige, ihahatid ko kayo. Sage, Paalam po, guro. Paalam, kuya. Siaksya, totoo ba yung sinabi mong panaginip? Siyempre totoo. Hindi nagsisinungaling si Viafia. Ayos, Siaksya. Huwag mong sasabihin. Ito sa tatay mo. Nanay, nahihiya ka ba? May napupusuan ang ikatlong binata. Hindi dapat ako may nararamdaman para sa kanya. Nalala ko na. Nanay, ikaw ba? May pulang TNGXN knot ka rin? Ang pulang bisedviret note ko. Paano mo nalaman? Alam ko na. Ang minamahal ni tatay ay... Isang batang babae. Nang dumating ka, ang baryong tigang ng 3 taon, bigla na ngayong nagsimulang umulan. Mukhang, ikaw nga ay maliit na swerte, Siaksya. Ngayon naman, may ulan na, at mga binhi na ibinigay ng Huasyan. Hindi na kami mangangamba sa ani. Salamat sa biyaya ng Huasyan. Sabi ko, ang aming baryo, tawagin na lang nating Shenxian Village. Pero, masyadong maikli ang 3 buwan. Kahit na bumuhos ang ulan na ito, kailangan tumubo ang mga ani. Pero napakahirap talaga. Lupang Diyos, nandyan ka ba? Aha, anak pala iyon ng Shenzhou, ang Huatian. Kamakailan lang. Sa wakas, umulan. At ang bakanteng lupang ito ay nabuhay muli. Lupang Diyos, Zia, gusto kitang hingan ng tulong. Pwede ba? Hanggat kaya na matanda. Sabihin mo lang. Ang galing, Zia. Gusto kong ang palayan sa loob ng daan-daang kilometro ay tumubo ng mabilis at mabuti. Lupang Diyos, matutulungan mo ba kami? Ang katauhan ni Shen Zhao ay palaging mayabang. Hindi basta-basta pumipinta ng magandang obra. Kapag nakapinta na ang tatay kong maganda, ibibigay namin iyon sa Lupang Diyos. Sang-ayon ako. Anan, Siaksya. Siaksya, bakit ka nandito? tinutulungan ni Fiasya ang tatay niya mag-isip ng paraan. Kailangang ang mga tanim ay tumubo ng mabilis at maganda. Mabait ka, Siaksya. Halika, ihahatid ka namin matulog. Noong panahong iyon, maliit pa ako. Lifeguard ang kanyang ama. Araw-araw kaming nagtatrabaho sa scenic spot. Minsan, nililigtas din namin ang ilang turista na nasa panganib. Kapag sila'y nagising, sariling kaligtasan lang ang iniisip. Siya lang ang kakaiba. nagising na, nagising na. Nasaan na ang mga gamit ko sa pagpipinta? Malapit ka nang mamatay. Bakit gamit sa pagpipinta ang inisip mo? Malapit nang matapos ang pagpipinta ko. Paano ito nahulog sa tubig? Ang isang larawan, mas mahalaga pa ba sa buhay? Para ba ito sa takdang aralin? May 2 TNGXN note ako dito. Bigyan kita ang isa. Para may pasa muna ang takdang aralin. Gaya ng kanya, obsessed siya sa pagpipinta. Kaya't sa tuwing nakikita ko siya, naisisip ko, yung batang niligtas ko noon. Ikatalong Ginoo. Siaksya, natutulog na siya. Pasensya na, ikatalong Ginoo. Biro lang ito noon. Pero patuloy si Siaksya sa pagtawag sa akin na nanay. Wala akong magawa sa kanya. Ayos lang yan. Ang batang iyon, tatay ang tawag sa akin. Nasanay na lang ako sa tawag. Kung tawagin ka ulit niyang nanay sa hinaharap, pabayaan mo na siya. Pero assistant lang naman ako. Kung tatawagin ni Siaksya siya ng ganyan, magdudulot yan ng gulo. Noong una, nang nasa panganib ako, ikaw ang unang dumating para sumagip sa akin. Ngayon, binigyan ako ng 3 pagpipilian ng tatay ko. Nakuha ko lang ang isa. At iyon ang pinakamasamang bodega, ang basura ng lupain. At sumama ka pa rin sa akin ng walang pag-atubili. Sa puso mo, talaga bang tinitingnan mo lang ako bilang isang binata? Ako. Alam ko na palagi kang may isang tao na laging nasa isip mo. Hindi, kahit wala man yung taong yun. Hindi ko rin kayang lusubin ang ganoong hakbang. Kahit isa ka lang lingkod ng pamilyang Shen. Hindi ibig sabihin nun na mababa ka. May karapatan ka ring maghangad ng sariling kaligayahan.
Ako. Matutulog muna ako. Yung babaeng binigyan ng TNGX Note, kahit siya ang nagligtas sa akin, hindi ko pwedeng ipagpalit ang lahat, para lang sa isang malabong pag-asa. Tama ba yon? May nangyaring masama sa punong baryo. Anong sigaw nyo? Natutulog pa ang bata naman. Bigas. Lumabas na ang palay. Ginoong Shen, dapat talagang magpasalamat kami sa inyo. Mula sa dati naming maalat at tabang na lupa, ngayon ay naging ang mga supplier ng kanin sa paligid. Grabe, malaking pagbabago ito. Nga kaibigan, hindi ko to ginawa. Si Kya ang may gawa nito. Dahil sa kanya mas mabilis tumubo ang palay. Ang batang babae, may talento nga. Sa natural na pangyayari, hindi dapat ganito kabilis tumubo ang palay. Pero pumunta ako at tiningnan. Talagang mabilis at maganda ang paglaki ng palay. At pag niluto, sobrang bango pa ng kanin. Kumain ng 2 mangkok sunod-sunod ang anak ko. Kapag gumagawan mabuti si Xiaxia, nakatitipon siyang puntong kabutihan. At dahil diyan, kaya niyang gumawang maraming mabubuting bagay para sa lahat. Pero basta pagbebenta lang ng bigas, hindi pa rin sapat. Sa Defu at sa Dongjiang, may mas maraming resources at kondisyon kaysa sa akin. Sobra pa nga ang kanilang kakayahan. Pero may paraan si Xiaxia. Xiaxia, anong paraan mo? Huwag magpahinahon, sabi mo na. Tatay pwedeng gumuhit. Iguhit niya kung ano ang hitsurang palay. Siguradong makakaakit iyon maraming tao. Tama. Hindi lang dapat gumuhit. Kailangan din mag-live stream. Magla-live, magbebenta at magdodrawing sabay-sabay. Doon, mas mabilis kumalat ang pangalan. Mas lalong kikilala sila. Ang husay ninyo magkasint. Kayo pa ang tunay na pamilya, di ba? Patawarin nyo na ako, ha? Si Xiaxia at ang nanay niya talagang isang pamilya nga. Di ba, nanay? Sasabihin niyo ba na? Shen Zhao, may ganyang mabait na anak at manugang kayo. Nakakapanghinayang, nakakaingit talaga. Wala nang dapat sabihin pa. Alam mo, dati rin akong gumagawa ng livestrium para tulungan ang mga magsasaka. May karanasan ako. Kung magla-live kayo, tutulungan ko talaga. Naisip ko na rin ang pangalan ng account. Tawagin nating Women Huaxian, okay ba? Magandang ideya. Tatay, ang galing niyo magpinta. Pagdating oras, syempre makakahikayat kami. Maraming tao ang dadalaw. Anong sinabi mo? Buwan-buwan, ganoon lang ang kita. Shen, may sasabihin ako. Ang gallery sa hilagang bahagi ng lungsod, hindi talaga ito profit. Di realistic na kumita tayo doon. Akala ko nga, sa hilagang lungsod, pwedeng kumita. Ay, hindi pala, pasanin lang pala. Huwag mo nang banggitin pa ang kung realistic ba o hindi. Kung hindi kikita, ibebenta na lang natin ang mga koleksyon ng pamilyang Shen. Pero sabi ng lolo, ang mga obra ng pamilyang Shen ay hindi para ibenta. Ang isang pinta, sulit sa bilyon-bilyon. Iwan mo na lang na hindi pagkakitaan? Tanga ka ba? Ito. Kailangan pumayag si Shen Zhao, di ba? Sigurado akong hindi papayag ang patay ko. Hindi talaga pwedeng ibenta. Pek, hindi ba pwede na? Woman Huaqian. May ilang milyong followers pa nga siya. Hindi ko alam kung ang mga pinta niya. Kung magkakahalaga ba. Ang galing talagang puminta ni tatay. Bigyan mo si Xiaxia ng isang painting. Ibinigay na sa'yo ni tatay ang napakarami. Hindi pa sapat ba? Gusto din nanay. Gumawa kan isa para kay nanay. Dapat magkapareho silang eksakto. Kayong dalawa. Parang hindi ninyo ako tao. Gintong palayan, humihip ang hangin. Tulat hangin, umakyat sa ulap. Noon sa Kunyafyang, nagpayulan sa baryong ito. Una muna itong ibibigay kay Xiaxia. Yun yan. Gagawa ako para sa'yo mamaya. Salamat, ikatlong binata. Salamat tatay. Nangako na si Xiaxia kay Lupang Diyos. Yan ay para na kay Lupang Diyos. Bilisan. Panahon na para iguhit ang para sa nanay. Irong maliit na babae. Talaga namang hindi mo pinapahinga ang tatay mo. Ito ang gawa kong pastry. Tikman ninyo. Ginawa ni nanay mismo. Siyempre masarap yan. Lumaki na kayong lahat. Pero pinapakain pa rin? Hiya naman. Xiaxia, papakainin ka naman. Ha? Halika. Ako rin gusto kong papakainin. Ay, pareho talaga kayo. Panahon na para pakainin si Xiaxia. Buksan mo ang bibig, nanay.
Ikatlong Ginoo. Bakit palagi mong ginagamit ang Women Huaxian na account para mag-live? Bakit hindi ka nagpapakita sa kamera? Nagla-live ako para palakihin ang pangalan ng lugar na ito. Para ang bakanteng lupa rito magkaroon ng kulturang pinagmulan. Kaya naman, hindi na mahalaga kung nagpapakita ako o hindi. Shen Zhao, napaka-humble ninyo naman. Ang mga pintura ninyo ngayon, sumikat na online. Sa aming baryo, maraming turista ang dumarating dahil sa inyo. Sa totoo lang, malaking bahagi niyan ay dahil kay Xiaxia. Pinaganda ni Xiaxia ang pagtubo ng palay. Bumuti ang bentahan ng bigas. Hindi na ito tulad ng dati. Talagang ibang-iba na. Utang namin ito kina tatay at nanay. Tatay, gumuhit ka pa uli para sa akin. Gusto ko rin ng painting ng munting Ginoo. Itatago ko ito ng maayos. Ay, hindi nyo naman ako pinapahinga saglit. Sige. Nakatapos lang dumating, kaaway na agad. Sobrang sikip ng daan pa sa mga kaaway. Narinig ko, hinahanap ninyo ang Women Huaxian. Matagal ko na itong narinig. May isang humahalo lang, na parang may istilong Women Huaxian. Nagsusulat ng buhay malapit dito. May isang painting na nabenta online ng milyon-milyon. Sa lugar ninyong kupal. Yun ang nakikinabang sa pangalan nila, ng Women Huaxian. Ano, mga milyon? Dati puro pagguhit lang ang inasikaso namin. Hindi ko talaga alam. Ngayon sobrang laki na ng tubo sa market. Hanggang saan na ba? Tatay, sikat na tayong gayon. Bakit parang natatakot ka naman? Dinggin nyo ako. Pag nahanap ko ang Huaxian, ipopromote natin. Huwag mong sabihin milyon lang. Kawing-kawing pa, 10-10 milyon, bilyon. Ay, sobrang dali lang. Binibigyan tayong papuri niya. Baka magtinda na lang tayo sa kantong mga painting. Xiaxia, huwag kang magbiro. Ikaw na maliit na gahaman. Kahit sino pa man ang magustuhan ang gagawa ni tatay. Mapariwara man ito, mga Diyos o mga tao. Sa susunod, iguhit mong mas marami ha? Sige. Women Huaxian ang sinasabi ko. Anong kinalaman niya diyan? Dumating ako ngayon. May dahilan ako. Kung hindi ko makita si Huaxian, hindi ako alis ngayong araw. Alam ko kung nasaan si Huaxian. Nakita ko na siya. Dadala kita para hanapin siya. Nakita mo na ba si Huaxian? Nasaan si Huaxian? Nasa malayo pa. Nasa harapan mo lang. Walang pag-asa naman yan. Kain, araw-araw lang kumakain. Huwag na. Tama na, tigilan mo yan. Ito ang sariling tanim naming bigas sa baryo. Anak ko yan, nakakakain siya ng ilang mangkok sa isang araw. Mukhang sobrang gutom ng bata. Niluto ko siya ng isang mangkok. Kasama ito sa mga ulam niya. Sakto. Huwag kang tamad. Anong nangyayari? Kumain lang ang alam niya. Huaxian, May bumili na naman ng painting. Tong bises. Mataas ang inalok nilang presyo. Huaxian. Sino ba si Huaxian? Sabi ko na Sao. Mukhang malayo pa. Nandito pala sa harap. Sabi mo, siya ang Huaxian? Bata pa lang ako sa bahay. Marami na akong nakitang guhit niya. Kung may talento siyang yan, Huaxian na siya matagal na. Bakit nga siya? Nakatira pa sa sirang bahay na to. Hindi totoo. Maganda naman ang pagkakaguhit. Regaloan sa akin ni tatay. Napapanood ko yung live stream. Guhan ng Huaxian talaga to. Isang batang babae. Ano niya nakukuha ng Huaxian? Pero tama ka naman. Mukhang malayo pa. Nandito pala sa Ulitin ko na lang. Bigay sa akin to ni tatay. Guhan ng Huaxian talaga to. Yung live stream na yon. Pinanood ko mula simula. Hawak mo ang guhan ng Huaxian. Gusto mo bang itago lang? Ang Huaxian pala ay bahala na, Kapitan. Ang bias ng mga tao, parang bundok na hindi aalis. Hindi siya maniniwala. Kapag nakuha ko na tong guhan, ay hype ko pa ng kaunti. Gallery sa hilaga ng lungsod. Akot ka pa bang hindi kumita? Gusto mo ba nito? Marami pa roon. Alam ko na nga, Huaxian nga. Nasa loob mismo ng baryo. Saan ba talaga ang Huaxian? Ang bukas palad naman ng Huaxian.
Akala ko isang painting lang kukunin ko. Di ko inasahan, marami pala ibinigay. Ito ba ang painting ko? Hindi ba hinahanap ninyo ang Huaqian? Ito na ang Huaqian. Shen Zhao. Sabi ko na kanina bias ang tatay mo. Kailangang dalhin kayo sa ganitong lugar. Ilang buwan na to. Tingnan ninyo. Tingnan ko kayo. Ang itim nyo na ng bala. Lola, miss na miss kita. Miss din kita, Tsiaxia. Wala na si Tsiaxia. Wala nang nagmamasahe sa likod ng lola. Babalik na kami. Araw-araw din masi siya si Fia kay Lola. Ang mabait niya. Sa pagdiriwang ng karawan ng Katay, kapag nakuha ko ang mga painting na ito, Papaltan ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Shen. Antya lang ang tanong ng OAS. makinig kayo. Pag naging pinuno ako ng pamilyang Shen, Akala mo ba, makakabalik ka pa sa pamilyang Shen? Kaya ng ilang pinta lang ng pinuno ng pamilyang Shen. Makuha na niya yan. ang mura naman ng pinunong yan, mas mabuti pa yun kaysa sayo, na nagtitinda ng bigas. Ilang buwan ka na nakatira. Sa sirang bahay na yan, magbenta ka man ng dami ng bigas. Kahit ang maliit kong daliri, mas mataas pa ang halaga kaysa sayo. Ano yun sinasabi mo? Ang bahay namin sirang bahay. Kayo mga taga-baryo. Tamad pa kayong lahat. Sa buong buhay nyo, mananatili kayong sa ganitong dumi. Kakain lang ng kagat-kagat na pagkain. Tingnan mo naman ang anak mo, kumakain ng marangya. Huwag ka nang kumain. Hayaan mo pa akong kumagat. Tara na, tara na. Umalis ka na, umalis ka. Ikaw na, panganay na lalaki. Sinasabi ko sayo, Ang pwesto ng pinuno ng pamilyang Shen. unahin o huli, akin yan. Sabi ko na kasi dati, ang tatay ko ay isang Hosian. Hindi siya naniniwala. Ay, tama nga. Sanay naman kayo doon sa paglilipat ba? Tuwang-tuwa kami rito. Hindi kami naghirap kahit konti. Hindi pa namin nararanasan ang hirap. Ang laki ng payat namin. Mama, mula nang napunta ako rito, nakikita ko na ang mga taga-baryo, nagsasarili sila. Ginagamit nila ang kakayahan nila para buuin ang tahanan. Nasip ko, babalik ako sa bahay agad para muling buhayin ang dangal ng pamilyang Shen. Ay, malapit na ang salusalo para sa kaarawan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dumating ako para kunin kayo. Hindi talaga kumikita dito. Wala naman. Kung papahirapan ka ulit ng tatay mo ngayon, hindi ko na siya papayagan. Yehey! Uwi na kami. Sandali, Huaxian. Kanina may nagbayad ng malaki. Bibili siya ng mga obra mo. Ano? Sabi, may misteryosong tao. Pumunta siya sa gallery mo. Binili niya lahat ng mga obra. Anong pinanggalingan niya? Hindi siguro isang art dealer lang. Mukhang may masamang balak. Kahit na ang ating palay at turismo ay sapat na ang kita, pero ito'y malaking dagdag na pera. Kapag nahanap ko siya, pasasalamatan ko siya ng mabuti. Siguradong fan yan ni Tatay. Ang dami namang fans ni Tatay. Si Axia. Siya ang number 1 na maliit na fan ng ikatlong binata. Di ba? Tama si Nanay. Nanay. Mama, si Akia, madalas siyang magsalita ng mga kakaibang bagay. Palagi niyang sinasabi na si Yunyan ay iginuhit niya. Pero siya, talagang mabait na bata. Mama, Ay, anak. Hindi ka na bata. Dapat pag-isipan na ang pagpapakasal. Isipin na natin. alam ko. Kasama mo na si Yunyan ng matagal. Pamilyar na siya sa inyo. Mabait ang ugali niya. Mukhang gusto rin ni Tsiaxia siya. Pamilyang Shen. Hindi naman kailangang magkapareho ang estado. Maganda ang tingin ni Mama sa kanya. Ay, alam ko. Iniisip mo pa rin siya. Nung bata pa siya. Yung maliit na batang babaeng nagsagip sa'yo. Ilang taon na rin ang lumipas. Hindi mo pa siya nakita. Kung sakali, baka kasal na siya. Maghihintay ka lang ba ng ganoon katanga? Nanay, Tama ka naman. Naghintay na ako ng napakaraming taon, wala pa rin. Tama, hindi na dapat maghintay pa. Pero ngayon, kailangan ko pa ring ilagay ang posisyon ng punong bahay. Sa unahan, pagkatapos ng tatay na handaan, ikuklaro ko kay Yunyan ang lahat. Kakailanganin nating maghanda ng maayos. Nanay, tutulungan kitang magpahinga. Ayos. Hala. Tatay talaga bang? Magpapakasal kay Inay?
ang napakakomplikadong mundong matatenda. Sa huli, ako pa rin ang tutulungan. Bakit nandito ka, pangalawang ginoo? Naging pulubi na si ikalawang tiyo. Tama na. Maglaro ka na sa iba. Tara na, bumalik ka dito. Si Aolong. Hawakan mo, tara na. Ano pang sinasabi mo, ah? May antigong nasa tuktok ng bundok sa silangang bahagi ng lungsod. 3 buwan na ako rito. Hindi ko pa nga mahahanap ang tirahan ko. Buti na lang, may panimulang puhunan ako. At isang malaking pautang. Kunin niya sa internet yung mga pinta ni Woman Huasyan. Pinabili niya lahat sa akin. Huwag mong sabihin, yung pintura ng Huasyan. May pagkakahawig pa sa mga ninuno natin sa pamilyang Shen. Medyo kamukha talaga. Kung ipapanggap na totoo, ibenta pa sa ibang bansa. Hindi ba ako? Malaking kita ang makukuha ko. Ikalawa, parang kakalabas mo lang mula sa Myanmar ah. Ikakanta naman ng bunso. Sasabihin ko sa'yo, kahit ang bunso kong anak nasa ibang bansa, at pansamantala hindi makauwi. Ang posisyon bilang ulo ng pamilyang Shen. Sa huli, akin din yan. Ikalawa, masyado kang maaga magsalita. Ay, dapat ninyong malaman. Ano ang hawak ko sa kamay? Mapapatingin kayo, natatakot kayo. Naku, natakot na ako, grabe natakot ako. Kuya, takot na takot ako, takot. Ang kuya ninyong iyon na inutil. Pilit niyang gibain ang galay para magtayo ng real estate. Paano niya matataksil ang mga ari-arian ng pamilyang Shen? Hindi natin pwedeng hayaang masira ng ganyan. Ako naman, binili ko na ang lupang iyon. Akala ko yung bakanteng lupa sa timog ng bayan. Kung hindi magtatagumpay, ang lupang ito, sayo na. Ngayon, mukhang, hindi na yata kailangan. Buti na lang sumama si Onyakuya. Kung hindi dahil kay Siakuya, tila wala rin akong ideya. Ang galeriyang nasa hilaga ng lungsod. Hindi talaga iyon. Itinayo ito hindi para kumita. Itinayo ito para pangalagaan. Ang pamana ng ganinuno ng pamilyang Shen. Gayon, hindi lang mga obra ng pamilyang Shen. Marami pang mga artifact ang napunta sa ibang bansa. Kung may babalik ko silang lahat, tiyak ilalagay ko sila. Lahat sa galeriyang nasa hilaga ng lungsod. Ginagawa ko ito. Hindi para ako ang maging pinuno. Kundi para sa ating pambansang kayamanang kultural. Para hindi na sila mapunta sa ibang bansa. Gayon ang ika-negatibo 70 kaarawan ni Ginoong Shen. Sabi nila pipiliin kung sino ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Sa palagay ko, may pag-asa ang panganay na anak at ang pangalawa. Sabi nila, ang ikatlong anak daw ay medyo may sakit. Paano magiging pinuno ang taong ganyan? Nga. Umupo na kayong lahat. Umupo na. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo, sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Siguro alam naman ninyo. Sa handaan na ito, ako, ang matanda, ang magkapasya kung sino ang susunod na pinuno ng pamilyang Shen. Salamat sa inyong lahat. Tingnan ninyo, ito ang panganay na anak ng panganay ng pamilyang Shen. Anak, maligayang kaarawan, ama, pagpapala na kasing lawak ng Yang Chenglek. Habang buhay, gaya ng bundok nan. Kamakailan, napansin ng anak, na may isang taong tinatawag na Woman Huasyan. Espesyal siyang nag-ikopya ng estilo ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon. Binili ng anak ang 4 sa kanila. Bilang pagbati sa ama. Het. Maganda. Sadyang maganda nga ang pagkaguhi. Ang taong ito, Woman Huasyan. Pahanapin siya. Pumunta nga ako sa bakanteng lupa ng Timog Lungsod. Ngunit ang Woman Huasyan na ito, hindi pa nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Anak, kaya napilitang gumastos ng malaki para mabili ang ilang piraso upang yalay sa ama. Het. Makinis ang mga linya. May malalim na damdamin at aura. Tiyak na naroroon ang espiritu at estilo ng aming mga ninuno ng pamilyang Shen. May puso ka talaga. Ang mga pintang ito ay hindi gumastos ng kahit isang piso. Pagkatapos ko maging punong pamilya, ibebenta ko ang mga pintura. Baka kumita pa tayo ng malaki. Kuya, 4 na painting lang naman yan. Karapat dapat ka bang magyabang ng ganyan? Medyo sobra ang kumpiyansa mo. Ah. Tingnan nyo,
Yon ang pangalawang anak ng lolo. Bayon ang laban para sa puwesto ng punong pamilya. Parang dragon yes tigre ang peg. Dong Qiang, naway mahaba ang buhay ng ama, at maging matiwasay ang bawat taon. Ang regalo ko para ngayon. Mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Kuya, anong pinaggatawanan mo? Dumating na sa mga taing ako. Akala mo ba, sa gubat na yon, may mahahanap na kayamanan? Araw-araw nagbabantay kayo. Sunog na kayong parang uling. Pero wala kayong nahukay na anuman. Kuya, Ang pwesto ng punong pamilya, dapat ibigay sa may kakayahan. Upang mapanatili ang ari-arian ng pamilya, kailangan mong malaman kung paano palakihin ang pera. Hindi mo naman naibenta ang bundok, di ba? Binitiwan mo ba ang tuktok ng bundok? Ano? Ibinenta mo ba ang mga ari-arian ng pamilyang Shen? Atay, nabenta ang bundok sa 3 milyong. Ngunit huwag po kayong magalala. Sandali lang, magiging 300 milyong na agad. Pati na ang 30 bilyon. Bibiliin para tubusin ang isang bundok lang. Simple lang, isang galaw lang ng kamay. Anong ibig sabihin yan? Atay, ginamit ko ang pera mula sa pagbebenta ng bundok. At ang ipon ko nitong mga taon. Binili ko lahat ng mga pintura ng Women Huasyan. Kinuha ko lahat ng obra nila. Ngayon nasa ibang bansa na. Nakakontak na namin ang mga mamimili. Kapag nakuha ng buyer ang mga pinta, agad na pasok ang 30 bilyon sa account ko. Ibinenta mo ang mga pinta palabas ng bansa. Kinala kayo kinaliukin niya. Ang nagsusumite ng mga sikat na obra. Ikaw ang pasimuno. ito, hindi ba't ang ikatlong binata yon? Hindi ba sinasabing siya'y madaling kapitan? Bakit parang mas malakas pa siya kaysa sa akin? Sa tingin ko ang ikatlong binata, ang pogi niya. Tingnan niyo yung maliit na dalaga sa gilid. Ang cute niya. Ki. Ano namang silbi ng pagiging kit? Sabi ko lang ha, sa posisyon ng ama ng pamilya, mas may kalamangan pa rin ang isang lalaki. Ano kung naibenta mo sa ibang bansa? Kawalan lang yan ng isang viral na pinta. Hindi naman sinaunang antigong pambansa. Nasa akin ang impormasyon tungkol sa buyer mo. Ilang buwan na ang nakakaraan. Ang buyer ni Liu Kenya, sa kasalukuyang buyer mo, ay isang tao. Liu Kenya lang. Hindi siya ang gagawa ng smuggling mag-isa. Kakasama mo siya, di ba? Ang painting na Fisherman Fishing, nung ilalagay sa gallery, kayo muna ang kumuha rito. Tapos papalitan ninyo ng peke. Para magmukhang totoo. Ganitong klase ng gawain. Hindi ito ang unang beses mo, di ba? Dong Qiang, totoo yon ang sinasabi niya. Alagang ang nangyari. Atay, huwag mong paniwalaan ang kalokohan niya. Paninirang puri ito. Paano naman na dahil pareho lang ang buyer? Makakapaggatunay ng anuman, kapag ako na ang family head. Titiyakin kong hindi na maulit ito. Ang pamilyang Shen ay kilalang artista sa calligraphy at painting. Kung may nagaganap na pagnanakaw sa loob ng bahay, hindi ba siya magiging kahihiyan? Nakakahiya. Ikaw, bunso. Wala ka pang pagiging head ng pamilya. Nagsasalita ka na tungkol sa hinahara. Sinabi na niya sa tatay na gusto niyang maging family head. Kailangan niya mapasaya si tatay sa karawan niya. At ang pinag-usapan mong palayan na yan, kahit ibenta mo lahat. Magkano ba talaga ang halaga nun? Lolo, huwag muna nating pag-usapan kung magkano mabenta ang lupa. Sa inyo mga anak, si Shen Zhao ang masunurin. Ayon sa kagustuhan mo, ginawa niya ang bakanteng lupa na naging ganito ngayon. Hindi lang palayan, may napakaraming tao pa na pumupunta dahil sa pangalan na Women Huasyan. Dumadayo sila para magbakasyon. Mama, huwag mong sabihin ganyan. Sabi ni tatay, kung kanino ang pinakamagandang regalo. Siya ang mamamana bilang pinuno ng pamilyang Shen. Hindi niya sinabing, anong paraan ang gagawin para ikasya siya. Di ba? Napakasama mo. Walang paraan. Kung kumaya ka, tanggapin ang talo. Kung batay lang sa ari-arian, ang kartang hawak ko, mas mataas pa kaysa 4 na pinta ng kuya. Di ba? Shen Zhao, hindi muna natin usisain ang dalawang kuya mo kung anong paraan ang ginamit nila. Pero kahit paano, nagbalik nga sila ng ilang bagay. Ikaw naman, ano ang dala mo? Narinig namin na yung palay na tinawag mong proyekto sa baryo. Ang ginawa mo ay matagumpay at kapansin-pansin. Magkano ang kinita mo? Palay at turismo. Wala akong kinita kahit sentimo. Narinig niyo ba lahat yan? Wala siyang kinita. Ikatlo, ano bang ginawa mo nitong mga buwan na to? Saan ka inaksaya ng oras mo? Nagiging pilantropo daw ako. Hindi ang katulad ng sinasabi niyo. Ikatlo, napapaisip ako. Baka naman ginagamit mo ang batang to para magustuhan ka ng patay. Para ipamana na lang sa'yo ang yaman ng pamilya. Ang ikatlong gino naman, tunay nang wala sa silbi. Walang kwenta talaga.
ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Kapag hindi ito si ikalawang ginoo, iyong magiging unang ginoo. Tatay, pakiusap tingnan ninyo ito. Dahil sa pagsisikap ni na Siaxia at ng Ginoo, napabago nila ang dating bakanting lupa. At naging ganito na. Luntiang-luntiang at masagana. At bukod pa rito, ang timog ng lungsod ngayon ay naging kilalang pasyalan na. Ano naman kung ganoon? Ang sabi ng Katay, may 3 buwang pagsusubok lang. Kahit ikot mo at ibenta mo pa ang lupa, magkano ba ang kikitain mo? Mananagot ka ba sa ganoong pagpapasya? Hindi rin naman puro palay ang kita. O ang pera mula sa turismo. Wala pa ring sentimo na napunta sa ikatlo. Iniwan niya ang pera sa mga taga-baryo. Sinabi niyang para sa mga taga-baryo. Upang paunlarin ang ekonomiya ng kanilang baryo. Akala mo sobra ang ginawa mo. Wala kang kinita na kahit 1 sentimo. Parang nagpapakabuting loob ka lang dito. Pangatlong kapatid. Sa pamilyang Shen namin, ang hinahanap namin ay may kakayahan. Hindi yung puro kawanggawa. Tama ang sabi ng pangalawang kuya. Talaga namang inilipat ko ang ilan sa tubo. At ibinahagi ko sa mga taga-baryo. Parang gawaing kawanggawa nga. Ngunit, may nakuha rin akong malaking kita. 2 beses pa kaysa sa inyo. Gumaling ka sa pagyayabang ha. Ikatlong kapatid. Hindi mo naman siguro binili lahat ng obra. Ang Women Huasyan. No, kamit alo. Hindi man kapwa anak ng isang ina. Pero magkapareho naman ang tingin sa pera. Bakit nandito ang mga ipinagbentang painting ko? Bakit nasa iyo ang mga yan? Ang kumuha ng mga painting mo. Dahil sa smuggling ng antigong gamit. Nahuli na at dinampot ng otoridad. Kaya't ang mga painting na yan, bumalik na sa orihinal na may-ari. At napunta sa kamay ng Women Huasyan. At saka nga pala, pangalawang kuya, ang bundok sa silangan ng iyong bayan. Billy Corinto. Ngayon, akin na to. Ano pa? Anong magagawa mo? Isang payak na burol lang. Makakapagtanim ka pa ba ng ginto? Bakit hindi naman? Guro, totoo nga ang sabi ni Tsiatsia. Ang lupa rito sa bundok, talagang tumubo ang mga gintong dahon. Totoong ginto nga. Sayang naman. May isang ulol dati na hindi nakakita. Humukay siya rito para magnakaw ng antigong gamit. Sinira niya ang magandang lupang ito. Nadurog nga. Kung may karangalan ang bundok na paglibingan na matatapat na buto. Kahit basura man siya. Pero basura man, lupa pa rin yan ng pamilyang Shen. Pagkatapos kong mamatay, ililibing ninyo ang gabuto ko doon. Hindi ba't biyaya iyon? At syempre, hindi iyon basurang lupa. Doon, napakaraming bagay doon. Impossible. Nagsisinungaling ka. Hindi siya pwedeng si Women Huasyan. Hindi ka naniniwala? Patutunayan ko iyon. Tatay, sabi mo dati na ang magagandang pinta ay may kaluluwa. Hayaan mong maranasan ni Siaxia. Dati, hindi maintindihan ni Siaxia ang mga pintura. Ngunit ngayon, naintindihan na niya. Hahanapin ko si nanay. Ang painting ko. Ang painting ko. Ano? Tatay, ito ang regalo ko para sa iyong kaarawan. Pati ang gallery ng kuya sa Hilagang Lungsod. Binili ko rin. Sa tingin ko, ang kahalagahan ng pamilyang Shen Gallery ay mabigyan ng tirahan ang mga anyo at dangal ng sining para magkaroon sila ng lugar na maingatan. Maganda. Alaga namang anak ni Shen Jianguo ka. Sa tatlong ito, ikaw lang ang nakakaunawa. Sa sinseridad ng ama. Para sa atin, pamilyang Shen, kaysa sa pangalan o kayamanan, mas mahalaga ang pag-iingat sa mga naiwan ng ating mga ninuno, ang mga bakas na iyon. Matandang Ginoo, matagal ko nang sinasabi ito. Shen Zhao. Ang lahat na mayroon ako ngayon ay dahil kay Siaxia. Kung hindi niya ako sinagip noon, hindi rin ako magiging ganito ngayon. Shen Zhao, tumanda na ako. Mula ngayon, pamilyang Shen, asahan naming ang iyong kulong. Ako naman, magpapakasaya na lang, alagaan ang mga apo. Shen Zhao, ang tungkol sa'yo at kay Yunyan, dapat niyong pag-isipang mabuti. Yun si Yunyan. Nakita ba ni Siaxia? Hindi pa.
Naku, nakakabahala. Kanina, nandito pa si nanay. Paano nawala bigla? Kanina ba, nakita mo ba? Saan napunta ang nanay ko? Sagot, Reyna. May dumating kanina. Kinuha nila siya dinukot. Ano? Alam ko na hindi mo gusto ang ikatlong Ginoo. Bakit naman ganun ang pagsisikap mo? Noon, si Shen Zhao ay may sakit na tao. Hindi ko siya pinapahalagahan noon. Ngunit kanina, lahat yan nakita ko. Ngayon siya ang pinuno ng pamilyang Shen. Woman Huoxian. Ang katayuan niya mas mataas kaysa dati. Hindi mo akalaing kaya mong umakyat sa kanya, lalo na kung isa ka lang kasambahay. Kung magtutuloy ka sa pag-smuggle ng mga pinturang mahalaga, hindi ka niya palalampasin. Nasa kamay kita ngayon. Ano kayang magagawa niya sa akin? Ano ba talaga ang balak mo? Buwisin ang buhay mo kapalit ng lahat ng pinta ng pamilyang Shen. Plano mong ipagpatuloy ang pag-smuggle ng mga obra. Ibebenta pa nila yan sa ibang bansa. Si Shen Zhao ay taong malalim ang pagmamahal. Hindi siya papayag. Maraming mamimili sa ibang bansa. Lahat sila ay sabik na sabik. Yun yan. Nanay, Liu Qinya, ikaw na naman. Shen Zhao, hawak ko ang babae mo. Ibigay lahat ng obra ang pamilyang Shen bilang kapalit. Ibabalik ko siya sa'yo. Huwag, Shen Zhao, huwag mong pakinggan siya. Ang mga pinta na iyon ay bantog na obra ng ating ninuno. Hindi dapat ibenta sa ibang bansa. Shen Zhao, mas importante ba ang babae mo? O ang ari-arian ng pamilya? Pag-isipan mo mabuti. masamang babae. Araw-araw, puro pagdukot sa nanay lang ang kaya niya. Shen Zhao, may hangganan ng pasensya ko. Bibilang ako hanggang 3. Ikaw ang magdesisyon. Yun yan, kasalanan ko to. Hindi ko dapat dinala ka sa langit. Kung ganun, hindi mo sana dinanas ang sakit ng kidlat. Hindi, Shen Zhao. Basta mailigtas kita at siksiaksya. Handa akong magsakripisyo. Pangako mo, aalagaan mo siya ng mabuti. Huwag mong hayaang magdusa siya. Yun yan. Yun yan. Kahit ano pa ang mangyari, titiyakin kong ililigtas ka. Kahit tuluyang mawala, ano ngayon? Darating din ang araw. Ipapabalik kita sa aking piling. Ito ang TNGXN noon. Yun yan. Ikaw ba yan? Ikaw ang nanay ni Onyakuya. Ikaw na ang hinahanap ko. Ano? Tatay siya. Siya nga talaga ang nanay niya. Si Akya. Ikaw, Yun yan. Nanay, Yun yan, naalala ko na. Ikaw ang sumagip sa akin dati. Pagbati, Huasian, matagumpay mong nalampasan ang pagsubok. Ngayon, nagbalik na ang kaluluwa ng ginang. At buhay na rin siya. nanay ang saya. Salamat, Uyan Weng, sa pagliligtas. Ang pamilyang gumagawa ng kabutihan ay may biyaya. May tadhana tayo. Bilang Huasian, dapat akong tumulong. Bihira kang bumaba sa lupa, Uyan Weng. Tikman mo ang aming lokal na pagkain. Seg. Kasiyahan at biyaya, makakamit ang ninanais. Kaya marami ang naakit manatili sa mundong mortal. Halina. Magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa tabi ng Yangcheng Lake. Ngayon, pa sa inyo. Naghanda ako ng buong piging na alimango. Ito ang Yangcheng na alimango na steam. Doon naman ang isang luto sa claypot. Ito ay isang claypot na ipinasa bilang di material na pamana. Salamat sa pagdala niyong 3 pinggan. Pakiusap, lupang Diyos. Buksan ang palayok. Halika.
Paki-enjoy ninyo. Salamat. Magsimula na kayo kumain. Nang makita ko ang pendant na jade, naalala ko ang aking nakaraang buhay. Naibalik sa akin ang alaala ng nakaraang buhay. Hindi ko akalaing lumaki na palang ganito si Xiaxia. Yun yan. Sa wakas, natagpuan kita. Shenzhou. Kinailangan mong magdanas ng 7 buhay para maibalik ang aking kaluluwa. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Nang una kitang makilala, ako ang iyong asawa. At hanggang sa buhay na ito, ako pa rin ay para sa iyo. Kung magkakasama lang tayo, higit pa iyon sa lahat. Gayon, ang tadhana ni na tatay at nanay, hindi na mapaghihiwalay. Tayo, bilang isang pamilyang tatlo, hindi kailanman maghihiwalay. Shenzhou, sa buhay na ito ay ikaw ay isang mortal. Sasamahan kitang maging mortal. Basta tayo lang. Isang pamilya, 3 tayo. Mas mahalaga pa iyon sa lahat. Nanay, si Akia ay nakakuha ng sapat na puntong kabutihan. Sabing master, makakatulong ito para maging isang huwazian ang nanay. Ang galing. Yun yan, simula ngayon. Isa ka ng tunay na huwaxian. Mula ngayon, tayo 3, hinding-hindi na maghihiwalay. Sino yun na gumugulong-gulong diyan? Xiaxia, may hihingin ako sa'yo. Anoon? Ayokong may magsabi na mataba ako. Ngayon lang ako nakakaalam. Yung nang insulto ng tao, pangit sila. Parang sinasabing mataba ako din. Masakit din pareho yun. Ay, buti naman at tumatalima ka na. Kaya saka mo na. Tatapusin mo pa ba yon? Tawagin silang pangit? Hindi na okay na Xiaxia. Tulungan mo ako, please. Ayokong tumaba pa. Hindi kita matutulungan diyan. Pero baka may isang tao na pwedeng tumulong sa'yo. Talaga ba? Kailangan hukayin ng mas malalim ang lupa rito at talisin ang mga durog na bato. Baka hindi tumubo ng maayos kung hindi. Gumawa kayo ng lakas naman. Bilisan, bilisan. Hukayin pa ng mas malalim. Ilang beses ko pa ipapaliwanag. Hukayin mo mas malalim. Guro, hindi na kaya ng kamay ko. Sandali pa lang, susuko ka na. Sinasabi ko sa inyo, pag lumago rito sa lupa, lahat iyon ay ginto. Gintong dahon, gintong sanga. At pati ang gintong puno, lahat iyan ay magiging inyo. Siyempre, kung napapagod kayo, kung wala na kayong lakas, huwag na kayong magtrabaho. Sapagkat para sa akin, ang ginto ay panlabas na bagay lang. Hindi ko kailangan yan. Kung kaya ninyo pang magtrabaho. Sige, magpatuloy kayo. Trabaho. Tama, magpakapuson kayo. Lighting team, art props team, actor coordination team, assistant directors, Zhang Xingxing, Feng Mutsin, assistant directors, Zhang Xingxing, staff car driver, Chu Lihua, guiding unit, Guiding Suzhou unit, Yangqing Lake Suzhou Cultural Yangqing Tourism Lake Cultural Cultural Yuan Heitan Cultural Art Cultural Museum, Cultural Suzhou Yangqing Cultural Lake Psych Hotel, Hallyu Suzhou Juni Technology